Ang amoy nga matapang na sabon gamot at pinagalong pawis sa makipot na pasilyo ng pampublikong pagamutan ay tila unti-unting sumasakal sa aking lalamunan. Ang malamig na hangin na nagmumula sa lumang pampalamig ng hangin sa kisame ay tumatagos hanggang sa aking mabuto. Ngunit ang panginginig ng aking magakalamnan ay hindi dahil sa lamig. Nakatayo lamang ako sa isang madilim na sulok ng silid-suriin, parang isang tuod na pinakaitan ng kakayahang gumalaw o magsalita. Pinapanood ko kung paano dahan-dahang inalis ng babaeng manggagamot ang saplot ng aking asawa nang sandaling bumulaga sa amin ang nakakapanlulumong lihim na nakakubli sa ilalim ng kanyang nga damit. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang bawat patak ng dugo sa aking mga ugat ay tila naging yelo. Gusto kong sumiga, gusto kong wasakin ang mga pader ng silit na iyon, ngunit walang lumabas na tinik mula sa aking tuyong lalamunan. Ang aking puso ay tila inilagay sa isang digdikan at walang awang dinurok ng pinong-pino. Ang pangalan ko ay Roberto. Ako ay 42 taong gulang. Isang pangkaraniwang tagapangasiwa ng mga trabahador sa isang kumpanya ng pagawaan ng mga gusali dito sa maingay at magulong lungsod ng Quezon. Ang asawa kong si Maria ay 38 taong gulang. Siya ay isang pinuno ng pangkat sa isang malaking kumpanya na nagbabagsak ng malalaking kagamitang pang-industriya sa lungsod ng Makati. Para sa karamihan, kami ay larawan ng isang karaniwang mag-asawang Pilipino na patuloy na nakikipagsapalaran sa araw-araw upang maabot ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay at tahimik na buhay sa probinsya. Ngunit para sa akin, si Maria ay higit pa sa isang asawa. Siya ang aking mundo, ang aking lakas at ang pinakamatalino at pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat at paninindigan. Siya ang haligi ng aming maliliit na pangarap. Mataas ang kanyang pananagutan sa trabaho. Sa lipunan nating madalas ay mapanghusga, lalo na sa mga kababaihang umaakyat sa matataas na posisyon. Kinailangan ni Maria na patunayan ang kanyang sarili ng higit sa dobleng hirap kumpara sa kanyang magkasamahang lalaki. Wala kaming mayamang angkan na sa sandalan. Pareho kaming nagsimula sa wala galing sa mahihirap na pamilya sa lalawigan. Minsan, kapag nakikita ko siyang nakasubsob sa kanyang papeles sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aming maliit na inuupahang bahay hanggang madaling araw, nakakaramdam ako ng labis na pagmamalaki. Ngunit may kasama ring kurot sa aking dibdib. Nakakapagmalaki dahil mayroon akong napakagaling na asawa, ngunit nakakadurok ng damdamin dahil alam ko ang pagod at sakripisyong pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang matatamis na ngiti. Isang linggo na ang nakalipas, isang umaga na tila ba walang anumang babala ng nagbabadyang unos. Umalis si Maria patungo sa lungsod ng Cebu para sa isang napakahalagang paglalakbay pang negosyo. 3 araw at 2 gabi ang ilalaan niya roon upang saliyuhan ang isang napakalaking kasunduan na matagal na nilang pinagpapaguran. Tandang-tanda ko pa ang umagang iyon. Napakaaga niyang gumising upang plansahin ang kanyang paboritong asul na bestidang pang-opisina. Humarap siya sa aming lumang salamin. Inayos ang kwelyo ng kanyang damit, naglagay ng manipis na kulay sa kanyang ngalabi at lumingon sa akin na may kislap ng pag-asa sa kanyang mata. Sabi niya sa akin habang maingat na inilalagay ang kanyang gamit sa maleta, "Roberto, kapag nakuha ko ang kasunduang ito, makakahinga na tayo ng maluwag sa buong taon." Ipinangako sa akin ni Ginong Carlos na malaki ang magiging pabuya ko rito. Baka makapag-ipon na tayo ng sapat upang makabili ng kapirasong lupa sa Laguna at makapagpatayo ng maliit na negosyo. Hindi na tayo habang buhay na mangungupahan. Nilapitan ko siya, niyakap mula sa likuran at sinagot siya ng pabiro upang pawiin ang kaba na nararamdaman ko tuwing aalis siya. "Galingan mo sa pakikipag-usap sa mga negosyanteng iyon.
Patunayan mo sa kanila kung gaano kagaling ang asawa ko. Tapos pag uwi mo, ipagluto mo naman akong masarap na sinigang na baboy. Nakakapagod na kasing kumain mag-isa sa karinderya sa kanto. Parang binibiyuda mo na ako ng maaga. Ngumiti ng napakatamis si Maria. Humarap siya sa akin, hinaplos ang aking pisngi at hinalikan ako ng madiin. Kinuha niya ang kanyang maleta at tuluyan ng lumabas ng pinto, pumasok sa naghihintay na sasakyan na maghahatid sa kanya sa paliparan. Nang araw na iyon, nakatayo lamang ako sa gilid ng kalsada, pinapanood ang paglayo ng sasakyan. Wala akong kamalay-malay, wala akong naramdamang anumang masamang kutob. Hindi ko naisip na ang tila pangkaraniwang paglalakbay na iyon tungo sa tagumpay ang magiging simula ng isang walang katapusang bangungot na dudurog at susunog sa aming tahimik na buhay. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang araw na iyon at ang huling matamis na ngiti ng aking asawa, kumakabok ng napakalakas ang aking dibdib at kinikilabutan ang buo kong pagkatao dahil sa pagsisisi. Sana ay pinigilan ko siya. Sana ay hindi ko na lamang siya hinayaang umalis. Sa loob ng 3 araw na wala siya, naging napakatahimik ng aming bahay. Araw-araw akong nagbibilang ng oras. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-uwi, maaga akong nag-ayos. Dumaan pa ako sa palengke upang bumili ng sariwang manok at magasangkap para sa tinola. Alam kong palaging pagod ang asawa ko kapag umuwi mula sa mga ganitong paglalakbay kaya sinadya kong ihanda ang paborito niyang sabaw upang mainitan ang kanyang sikmura. Matapos kong iwan ang niluluto sa mahinang apoy, nagmaneho ako patungo sa paliparan ng Ninoy Aquino. Napakabigat na daloy na trapiko ng araw na iyon at ang kalangitan ay nagbabadiyang umiyak, pilit na pinipigilan ang isang malakas na buhos ng ulan. Nang makarating ako sa labasan ng makapasahero, matiyaga akong naghintay. Daan-daang tao ang lumalabas, masaya at nagmamadaling yakapin ang kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang sa makita ko siya. Nang makita ko siyang naglalakad palabas habang hila-hila ang kanyang maleta, agad na may dumaan na matalim na kaba sa aking dibdib. Ang ngiti ko ay dahan-dahang naglaho. Nakasuot siyang kanyang nakasanayang maayos na damit pang-opisina, nakapusot ang buhok, ngunit may kakaiba sa kanya. Isang napakalaking pagbabago na hindi kayang ikubling ang numang damit. Ang kanyang mukha ay kasing puting papel. Namumutla siya na tila inubusan ng dugo. Ang kanyang mga mata na palaging puno ng ningning ay ngayon ay lubok at walang sigla. Ang kanyang mga hakbang ay napakabigat, tila ba pinipilit na lamang niyang iangat ang kanyang nga paa upang hindi siya tuluyang bumaksak sa semento. Agad akong tumakbo palapit sa kanya. Sinalubong ko siya, kinuha ang kanyang bagahe at maingat na inalalayan ang kanyang braso. Tiningnan ko ng maigi ang kanyang mukha. Tinanong ko siya kung bakit parang pagod na pagod siya. 3 araw lang siyang nawala ngunit ang hitsura niya ay parang ilang linggong walang tulog at dumaan sa matinding hirap. Umiwas siyang tingin. Hindi niya sinalubong ang aking nga mata. Hinawi niya ang ilang hiblang ng buho na nakaharang sa kanyang mukha gamit ang kanyang nangingini na kamay at sumagot ng tipid. Ang tinig ay pause at halos isang bulong. Sabi niya, napakaraming kliyente ang kailangang asikasuhin. Roberto, sunod-sunod ang mga polong. Napagod lang talaga ako. Kapag nakatulog ako ng mahaba, magiging maayos din ang pakiramdam ko. Pakinggan man itong parang pangkaraniwang dahilan, ngunit nang nga sandaling iyon, nakaramdam ako ng matinding pakailang. Ang asawa ko ay hindi ganito. Sa buong biyahe namin pauwi mula sa paliparan hanggang sa aming bahay, nakasandal lamang ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana ng sasakyan. Tuluyan nang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Ang mga patak nito ay malalakas na humahampas sa bubong ng sasakyan, ngunit mas nakakabingi ang katahimikan ni Maria. Halos hindi siya umimik. Karaniwan, kapag umuwi siya mula sa mga ganitong paglalakbay,
Hindi siya naubusan ng kwento. Ikinukwento niya kung gaano kahirap pakisamahan ang mga kausap niya, kung saan masarap kumain ng inihaw sa probinsya, o kung gaano kalakas uminom ng alak ang mga kasosyo nila sa negosyo. Ngunit ng araw na iyon, kapag nagtatanong ako upang basagin ang katahimikan, tumatango lamang siya, pumipikit ng mariin, o sumasagot ng iisang salita na parang nauubusan ng hininga. Naisip ko na baka talagang sagad lamang sa pagod ang aking asawa kaya hindi na ako nagtanong pa. Inisip ko na baka dahil sa sunod-sunod na pag-asikaso sa mapanauhin, kawalan ng maayos na oras ng pagkain at labis na pag-inom bilang pakikisama kaya tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Pagdating namin sa bahay, agad ko siyang inakay patungo sa banyo upang makaligo ng maligamgam na tubig at makapagpahinga ng maayos. Kinuha ko ang kanyang maleta at ipinasok sa aming silid, habang ako naman ay naktungo sa kusina upang initin ang inihanda kong tinola. Amoy na amoy ang luya at malunggay, isang amoy na karaniwang nakpapangiti kay Maria. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Maria mula sa banyo. Nakasuot siyang mahabang damit pantulok na may mahabang manggas na bumabalot hanggang sa kanyang napulso. Mabagal siyang naglakad at umupo sa hapagkainan. Kumuha akong maliit na mangkok, nilagyan itong mainit na sabaw at malambot na karneng manok at inilapag sa kanyang harapan. Nagsalita ako ng mahinahon, hinaplos ang kanyang buhok at sinabing kumain siya ng kaunti upang magkaroon siya ng lakas bago siya matulog. Kinuha niya ang kutsara ng may pangingini. Sumubo siya ng marahil 2 beses, ngunit nakita ko kung paano siyang nahirapang lunukin iyon. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara. Dala ng matinding pag-alala, tinanong ko siya kung bakit. Hindi ba niya gusto ang lasa? Matabang ba? Umiling siya ng marahan. Sinabi niya na masarap iyon ngunit wala lang talaga siyang gana at pakiramdam niya ay nasusuka siya. Habang sinasabi iyon, idiniin niya ang kanyang madaliri sa makabilang gilid ng kanyang noo at nakpakawala ng isang malalim, nangingining na buntong hininga. Doon ko lamang napansin ng malapitan ang malalaking butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo at lig. Nakapagtataka dahil nakabukas naman ang pampalamig ng hangin sa aming silid at sapat ang lamig nito upang hindi siya pagpawisan ng ganun. Dahil sa kaba, idinampi ko ang aking palat sa kanyang noo at lig. Halos mapatalon ako sa gulat nang maramdaman ko ang kanyang balat. Apoy ang init ng kanyang katawan. Para akong humawak sa isang mainit na plansa. Nagmamadali akong tumakbo sa aming lalagyan ng gamot at kinuha ang panukat ng temperatura. Inilagay ko iyon sa ilalim ng kanyang kilikili. Wala pang 1 minuto, tumunok ito at ang numerong lumabas sa maliit na salamin nito ay nagbigay ng matinding kilabot sa buong katawan ko. Halos 39 na antas ng init. Tumingala ako kay Maria, hindi may tago ang gulat at takot sa aking tinig. Tinanong ko siya kung bakit sinabi niyang pagod lang siya gayong nagapoy na siya sa lagnat. Muli siyang ngumiti sa akin, isang ngiting pilit, mapait at walang buhay. Hinila niya ang laylayan ng kanyang damit pantulok palapit sa kanyang dibdib at sinabing baka simpleng trangkaso lamang ito na nakuha niya sa paliparan kaya huwag na akong mag-alala dahil magiging maayos din siya kinabukasan matapos. Uminom ng gamot. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng awa na may halong inis. Kilalang kilala ko ang asawa ko. Siya yung taong sasarilinin ang lahat ng problema, papasanin ang lahat ng bigat sa kanyang balikat at ayaw na maging pabigat sa ibang tao lalo na sa akin. Ngunit ang pagpapanggap niyang maayos siya sa kabila ng matinding sakit ay nagdulot ng malalim na kaba sa aking dibdib na hindi ko may paliwanag. Inakay ko siya patungo sa aming kama. Pinunasan kong maligamgam na tuwalya ang kanyang katawan habang iniwasan niya ang aking tingin.
Tinimplahan ko siyang mainit na tsaa na may pulot upang pilitin siyang uminom. Tahimik niyang tinanggap ang tasa, ngunit ang kanyang nga mata ay palaging nakatingin sa malayo sa kawalan. Ilang beses kong napansin na tila may gusto siyang sabihin, bumubuka ang kanyang ngalabi, ngunit pipigilan niya ang kanyang sarili at muling yuyuko. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Nakaupo lamang ako sa gilid ng kama. Bawat sandali ay kinakapa ko ang kanyang noo at braso. Ang katawan niya ay parang nagbabagang uling na maya-maya ay biglang mababasa ng malamig at malakit na pawis. Madaling araw, habang madilim at tahimik ang buong paligid, nakita ko siyang nakahiga ng tahimik, ngunit bigla na lamang mangigisay ang kanyang mabinti at mahihirapang huminga. Sumisinghap siya ng hangin na tila may sumasakal sa kanya. Binabangungot siya. Narinig ko ang kanyang pabulong, ngunit takot na tinig. Huwag po, maawa kayo, asawa ko. Nanginig ang buong pagkatao ko sa narinig ko. Inalok ko siya ng marahan upang gisingin. Maria, Maria, gumising ka, nanaginip kang masama. Nagmulat siyang mata at ang nakita ko sa kanyang paningin ay isang dalisay, walang halo at nakakapasong takot. Isang takot na parang nakakita siyang demonyo. Nang makita niya ako, agad siyang umiwas ng tingin. Tinanong ko kung bakit at kung ano ang napanaginipan niya. Sasagot lamang siya na pagod lang siya at muling tatalikod upang magtago sa ilalim na makapal na kumot, pilit na tinatakpan maging ang kanyang mukha. Lumipas ang 2 araw na hindi bumababa ang kanyang lagnat. Ang magamot na binili ko sa botika ay nagpapababa lamang sandali ng init, ngunit muli itong babalik na parang nangangalit na apoy. Halos walang kinain si Maria. Kahit ilang subo lang ng lugaw ay isinusuka niya. Sa loob lamang ng ilang araw, kitang-kita ko ang pagbagsak ng kanyang katawan. Mas naging matulis ang kanyang baba, lalong lumubog ang mga mata, at ang kanyang mga balikat ay tila palit ng palit. Ngunit ang nagbigay sa akin ng matinding kilabot at nagbukas sa pinto ng katotohanan ay nangyari noong ika-4 na araw. Natutulog siya dahil sa epekto ng gamot, basang-basa ng pawis. Ang kanyang damit pantulog kaya naisipan kong palitan ito ng tuyong damit upang hindi siya matuyuan ng pawis. Dahan-dahan kong inangat ang mahabang manggas ng kanyang damit upang hubarin ito mula sa kanyang braso. Nang makita ko ang kanyang kalibang pulso, huminto ang paktibok na aking puso. Aksidente kong napansin ang isang matapang na pangingitim sa loob ng kanyang pulso. Isang pasa na kasing haba ng 2 daliri. Hindi iyon simpleng pasa na nakukuha kapat nabunggo ka sa gilid ng mesa o pinto. Ang hugis nito ay malinaw. 4 na daliri at isang hinlalaki, bakas ng isang napakahigpit, marahas, at walang awang pagkakahawak ng isang kamay. Nang maramdaman niya ang aking paggalaw, biglang nagising si Maria. Pagkakita niyang nakatingin ako sa kanyang pulso, mabilis niyang binawi ang kanyang braso, tila na kuryente. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat at takot. Pinilit niyang ibaba ang manggas ng kanyang damit upang itago ito. At doon, sa gitna ng kanyang pag-iwas at mabilis na paghinga, bumaksa ang kwelyo ng kanyang damit at nakita ko rin ang mamapupulang marka, mapasa at kagat malapit sa kanyang lig na pilit tinatakpan ng tela. Tinitigan ko ang aking asawa, ang babaeng minahal kong buong buhay ko, habang ang dugo sa aking nga ugat ay tila nagiging yelo at ang paligid ay nagdilim. Ang nga sugat na iyon, ang magapasa, ang kanyang magabangungot, ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi ito lagnat dahil sa pagod. Ito ay lagnat ng isang katawang dinurog at isang kaluluwang pinatay. Ano ang ginawa nila sa iyo, Maria? Anong klaseng kahayupan ang ginawa nila sa iyo sa Cebu? Ano ang ginawa nila sa iyo, Maria? Ang katanungang iyon na lumabas sa aking malabi ay tila isang punyal na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng aming silid. Walang sagot na dumating agad. Sa halip,
Ang nakita ko ay ang paguhong isang matapang na babae. Pilit niyang hinila ang kumot upang takpan ang kanyang sarili at doon, isinupsop niya ang kanyang mukha sa unan. Nagsimula siyang umiyak. Hindi ito ang pangkaraniwang pagluha ng isang taong nasaktan lamang ang damdamin o napagod. Ito ang paghagulgol ng isang kaluluwang ninakawan ng dangal ng isang taong itinulak sa pinakamalalim at pinakamadilim na hukay ng kawalang pag-asa. Nanginginig ang buo niyang katawan. Umaalon ang kanyang likod sa bawat pagigbi. Ngunit pilit niyang pinipigilan ang lakas ng kanyang tinig. Natatakot siyang marinig ng aming nga kapitbahay sa kabilang dingding ang kanyang pagdurusa. Lumuhod ako sa malamig na sahig sa gilid ng aming kama. Ang aking mga tuhod ay tila gawa sa tingga na biglang bumaksak dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting nagiging malinaw sa aking isipan. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na balikat. Sa bawat pagdamping ng aking kamay, nararamdaman ko ang pagurong ng kanyang katawan. Isang likas na reaksyon ng taong dumaan sa matinding pambubugbog ng kapalaran at natatakot na muling masaktan. Pilit kong nilunok ang nagbabagang galit sa aking lalamunan upang mapanatili ang mahinahong tinik, ngunit ang ang isip ko ay nagdidilim na saput. Sino ang gumawa nito sa iyo? Maria, sabihin mo sa akin, nagmamakaawa ako. Ang boses ko ay basag, halos isang bulong na may kasamang matinding panggigigil. Patuloy lamang siya sa pag-iling. Basang-basa na ng luha at pawis ang kanyang mukha nang dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang nga mata, na dati ay puno ng tapang at pangarap tuwing pinag-usapan namin ang aming kinabukasan, ngayon ay larawan ng purong takot at matinding hiya. Kumuha siya nga malalim na hininga. Tila nangangalap ng lakas mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao bago nagsimulang magsalita. Bawat salita ay lumalabas ng putol-putol, kasabay ng pangingining ng kanyang maputlang labi. Nang gabing iyon, matapos naming mapirmahan ang kasunduan, niyaya nila kaming magdiwang sa isang sikat at mamahaling kainan doon sa Cebu. Noong una, maayos ang lahat. Kumakain kami ng masasarap na pagkain, nag-uusap tungkol sa hinaharap ng negosyo. Ngunit kinalaunan, inilabas nila ang napakaraming alak. Sinabi ko sa kanila na hindi ko na kaya, na kailangan ko ng magpahinga dahil masama na ang pakiramdam ko at may maaga pa akong lipad kinabukasan. Ngunit pilit nila akong pinainom. Huminto siya at napapikit ng mariin, tila sinasariwa ang pinakamalagim na bahagi ng kanyang alaala. Nakita ko ang pag-igting ng ngaugat sa kanyang lig. Ang aming pinuno, si Ginoong Carlos, nandun siya. Nakaupo lamang siya sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Tumingin ako sa kanya, humihingi ng saklolo gamit ang aking nga mata dahil alam kong iginagalang niya ako. Ngunit ngumiti lamang siya, Roberto, isang malamig na ngiti. Sinabi niya sa akin na makisama ako, na huwag kong sirain ang kasiyahan dahil napakahalaga ng mga taong iyon sa aming kumpanya at nakasalalay dito ang aking pabuya. Wala siyang ginawa. Hinayaan niya lang silang paligiran ako. Nang marinig ko ang pangalan ng kanyang pinuno, parang may sumabok sa loop ng aking dibdib. Si Ginoong Carlos ay ang taong palaging pinupuri ni Maria, ang itinuturing niyang pangalawang ama sa industriya na nagturo sa kanya ng lahat ng pasikot-sikot sa trabaho. Paanong nagawa ng isang taong pinakakatiwalaan niya na ihagis siya sa mga asong ulol ng walang pag-aatubili? Sino sa kanila, Maria? Sino ang pangunahing gumawa nito? Tanong ko, mas mariin ngayon. Hindi ko na mapigilan ang pangingining na aking panga at ang pagtalim ng aking paningin, si Don Alfonso. Ang kinatawan ng kabilang kumpanya, ang mayamang negosyante mula sa Maynila. Siya ang huling nag-abot ng inumin sa akin. Pagkatapos kong inumin iyon, unti-unting naglabo ang aking paningin. Nawalan akong lakas sa aking magabinti. Ang huli kong natatandaan ay inakay nila ako patungo sa isang madilim na silid sa itaas ng kainan. Nagmakaawa ako, Roberto.
Umiyak ako at sinabing may asawa ako na naghihintay sa akin sa bahay. Ngunit tinawanan lamang nila ako. Sinabi ni Don Alfonso na ito na raw ang kabayaran para sa pagpirma nilang kasunduan na ang halagang kontrata ay sapat na upang bilhin ang aking gabi. Pagkatapos nun, nagdilim na ang lahat. Nang magising ako kinabukasan, mag-isa na lamang ako sa magulong kama, nakakalat ang aking mga damit at ramdam ko ang matinding sakit sa buong katawan ko. Wala akong lakas para humingi ng saklolo sa mga hindi ko kakilala. Ginamit ko ang huling lakas ko para makapunta sa paliparan at makawi dito sa iyo. Isinubsop muli ni Maria ang kanyang mukha sa aking dibdib at doon ay humagulgol ng buong lakas. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Pinupuno ang mga puwang sa pagitan namin. Sinusubukang iparamdam na ligtas na siya. Pakiramdam ko ay dinudurok ang puso ko sa libu-libong piraso. Ang asawa kong walang ginawa kundi magtrabaho ng marangal para sa aming kinabukasan, itinuring na parang isang pirasong karne na isinuko para sa isang pirasong papel ng negosyo. Hindi ito isang aksidente o simpleng kalasingan. Ito ay isang planadong bitag. Alam ni Ginoong Carlos ang mangyayari. Inialay niya ang aking asawa bilang pabuya sa mga hayop na iyon upang masiguro ang yaman at tagumpay ng kanilang kumpanya. Ang pananahimik ni Maria pag-uwi ay hindi dahil sa siya ay mahina, kundi dahil ang hiya at takot na itinanim nila sa kanyang isipan ay mas nakamamatay kaysa sa pisikal na sakit. Dahan-dahan kong inilayo si Maria upang tingnan siya sa mga mata. Pinunasan ko ang kanyang mga luha gamit ang aking mga magaspang na hinlalaki. Ang lagnat niya, ang panginginig, ang lahat ng ito ay resulta ng matinding pinsala at impeksyon kasama na ang labis na takot at pagkabigla ng kanyang isipan na pilit niyang sinasarili sa loob ng 4 na araw. Kailangan nating pumunta sa pagamutan, Maria. Ngayon din, kailangan kanilang suriin ng mayos upang makakuha tayo na opisyal na ulat. Hindi tayo pupunta sa karaniwang manggagamot, pupunta tayo sa malaking pagamutang pampubliko kung saan sila humahawak ng ganitong kaso para sa kapulisan. Kailangan natin ng katibayan. Umiling siya ng mabilis, halos makagulo ang kanyang buhok. Ang panlalamig ay muling bumalot sa kanyang katawan. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay, bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat sa labis na desperasyon. Huwag, Roberto. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag. Ayaw kong malaman ng iba. Ayaw kong pag-usapan akong nga tao ng mga kapitbahay natin. Napakayaman ni Don Alfonso at napakamakapangyarihan ng aming kumpanya. Wala tayong laban sa kanila. Babaliktarin nila ang kwento. Palalabasin nilang ako ang nag-alok ng sarili ko para maaprubahan ang proyekto. Masisira ang buhay natin, ang dangal ko. Baka kung ano pa ang gawin nila sa iyo kapag lumaban tayo. Naunawaan ko ang kanyang takot. Sa lipunang ginagalawan natin, madalas na ang biktima pa ang sinisisi at hinuhusgahan. Ang masalitang ginusto niya rin yan o baka naman kasi masyadong maiksi ang damit niya ay mapaboritong sandata ng mataong walang alam kundi manghusga. Ngunit kung mananahimik kami, habang buhay na dadalhin ni Maria ang sugat na ito, masisira ang kanyang pag-iisip. At patuloy na mambibiktima ang mga taong iyon na parang walang nangyari, gagamitin ang kanilang pera upang takpan ang kanilang mga kasalanan. Tinitigan ko siya ng napakalalim, ibinuhos ko ang lahat ng pagmamahal at paninindigan sa aking paningin. Maria, nakikinig ka ba sa akin? Ikaw ang biktima dito. Walang dahilan para ikaw ang magtago at mahiya. Sila ang mahalimaw. At sila ang dapat magbayad. Kung matatakot tayo ngayon at yuyuko, nanalo na sila, pinatay na nila tayo ng buhay. Ako ang asawa mo. Ako ang kalazag mo at ang kakampi mo laban sa buong mundo. Handa akong ibuwis ang buhay ko, huwag lamang silang makatakas sa ginawa nila sa iyo.
Matapos ang mahabang pagikbi at pag-isip, unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking braso. Tumango siya ng bahagya, nakapikit ang mga mata. Iyon na ang pinakamatapang na desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Binihisan ko siya ng maayos, siniguradong komportable siya at inakay patungo sa aming lumang sasakyan. Nagmaneho ako patungo sa pinakamalaking pagamutan ng gobyerno sa lungsod ng Quezon. Pumasok kami sa isang pribadong silid kung saan isang babaeng manggagamot ang matiyagang sumuri sa kanya. Habang nasa labas akong silid at naghihintay sa malamig na pasilyo, parang pinipiga ang aking puso sa bawat higbi ni Maria na naririnig ko mula sa loob. Bawat luha niya ay tila asido na pumapatak sa aking kaluluwa. Matapos ang halos 2 oras na tila isang buong taon para sa akin, lumabas ang manggagamot. Seryoso at madilim ang kanyang mukha, hawak ang isang makapal na talaan. Gino, naitala na namin ang lahat na pisikal na pinsala. May matinding pagkapunit at pamamaga, pati na rin ang mga pasa sa pulso, hita at lig na malinaw na nagpapatunay na siya ay pinilit, ginamitan ng dahas at nanlaban. Nakakuha rin kami ng mga halimbawa na ipapadala namin sa laboratorio upang masuri ang anumang naiwang bakas ng salarin o kemikal sa kanyang katawan. Ihahanda ko ang opisyal na ulat, medikal na kakailanganin ninyo para sa pagsasampangang kaso sa kapulisan. Huwag kayong mag-alala, magiging lihim ang lahat ng ito sa loob ng pagamutan hanggang sa ihain ninyo ang formal na reklamo. Nagpasalamat ako sa manggagamot, ngunit ang aking mga kamao ay nakakuyom nang mahigpit hanggang sa mamanhid ang aking mga daliri. Gusto kong sumigaw, gusto kong hanapin si Don Alfonso at Ginong Carlos ngayon din upang tapusin ang kanilang pahinga gamit ang aking sariling makamay, ngunit alam kong hindi iyon ang tamang paraan. Kung magiging marahas ako at ilalagay ang batas sa aking makamay, ako ang makukulong at mawawalan ng tagapagtanggol ang aking asawa. Kailangan kong maging matalino, kailangan kong gamitin ang batas, ang katotohanan, at ang kanilang sariling dumi upang lunurin sila sa mismong hukay na ginawa nila. Pauwi sa aming bahay, nakatulog si Maria sa sasakyan dahil sa pagod at sa bagong gamot na ibinigay ng manggagamot. Inihiga ko siya sa aming kama at kinumutan. Nakatingin lamang ako sa kanyang mahimbing na mukha, nangangakong hinding-hindi na siya muling masasaktan. Habang nag-iisip ako ng mga susunod na hakbang na gagawin namin bukas para sa kapulisan, biglang tumunog ang telepono ni Maria na nakapatong sa maliit na mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa pamunuan ng kanyang kumpanya. Binuksan ko ito upang basahin. Sa unang linya pa lamang ay naginit na ang aking dugo at nagdilim ang aking paningin. Nakasaad doon na si Maria ay pansamantalang tinatanggal sa tungkulin ng walang kaukulang bayad simula sa araw na iyon. Ang dahilan na ibinigay nila ay ang kawalan ng profesionalismo at matinding paglalasing na nagdulot daw ng malaking iskandalo sa harapan ng mga mahahalagang kliyente sa Cebu. Nakasulat din doon na may mga saksi silang nakuha na magpapatunay na sinubukan ni Maria na akitin ang kliyente para sa personal na pakinabang at ito ay kasalukuyang iniimbestigahan ng matataas na lupon ng kumpanya. Ibinato ko ang telepono sa ibabaw naming sopa. Napakabilis nilang kumilos. Bago pa man kami makapagpasa ng reklamo sa kapulisan, gumagawa na sila ng kwento at nagtatanim ng kasinungalingan upang sirain ang pangalan ng aking asawa. Gusto nilang palitawin na siya ay isang masamang babae na uhaw sa atensyon at pera upang kung sakaling magsalita siya sa publiko, walang sinuman ang maniniwala sa kanya. Bago ko pa mapakalma ang aking sarili, tumunog ang aking sariling telepono na nasa aking bulsa, isang numero na hindi nakarehistro. Huminga ako ng napakalalim upang pigilan ang panginginig ng aking boses bago ito sinagot. Wala pang nagsasalita sa kabilang linya sa mga unang segundo, tanging mabigat na pahinga lamang ang naririnig ko. Maya-maya pa, isang pamilyar at mayabang na boses na lalaki ang bumasag sa katahimikan.
Roberto, kumusta ang asawa mo? Balita ko ay hindi siya nakakapasok dahil may matinding sakit siya. Naktagis ang aking ngabagang. Pakiramdam ko ay umakyat ang lahat ng dugo ko sa aking ulo. Si Ginong Carlos, ang pinuno ni Maria, ang nagbenta sa aking asawa. Huwag na huwag mong subukang banggitin ang pangalan ng asawa ko, Carlos. Hayop ka, demonyo kayo. Tumawa siya sa kabilang linya, isang mapanuyang halakak na lalong nakpaapoy sa aking galit. Masyado kang mainit at emosyonal, Roberto. Tumawag lamang ako para magbigay ng isang magandang payo bilang isang kaibigan. Nabasa mo na siguro ang mensahe ng kumpanya kay Maria. Magaling na manggagawa ang asawa mo. Sayang naman kung tuluyang masisira ang kanyang pangalan at hindi na makakakuha ng trabaho sa buong industriya. Alam kong nagpunta kayo sa pagamutan kanina dahil may nagbalita sa akin. Kung ako sa iyo, itatapon ko na ang anumang ulat na nakuha ninyo doon bago pa kayo makamali ng hakbang. Tanggapin niyo na lang ang nangyari bilang isang masamang panaginip na kailangang kalimutan. Kapalit niyan, titiyakin kong makakakuha na napakalaking halaga ang asawa mo bilang gantimpala sa kanyang paghihirap at ayusin namin ang kanyang posisyon pagbalik niya. Paano kung tumanggi ako sa maruming pera niyo? Paano kung ilabas ko sa buong bansa ang lahat ng katotohanan at ipakulong ko kayong lahat? Malamig at mariin kong sagot, bumaba ang tono ng kanyang boses. Nawala ang paktawa at naging seryoso at puno ng panganib. Kung gagawin mo iyan, Roberto, hindi lang ang pangalan ng asawa mo ang dudurugin namin hanggang sa wala na kayong mukhang may haharap sa tao. Alam namin kung saan ka nagtatrabaho. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo sa lalawigan. Huwag mong palakihin ang isang gulo na hindi mo kayang panindigan. Wala kayong laban sa yaman at impluensyang ng mga taong kinakalaban niyo. Kunin niyo na ang pera at manahimik. Iyon ang pinakamabuting gawin ng isang matalinong asawa kung gusto pa niyang mabuhay ng tahimik. Pinatay niya ang tawag bago pa ako makasagot muli. Naiwan akong nakatayo sa gitnang salas, hawak ang teleponong tila naging isang pirasong yelo. Ganyan ba sila kumpiyansa na mabibili nila ang lahat? Ganyan ba nila tinitignan ang buhay namin? Isang bagay na kayang burahin ng pera at pagbabanta. Ang tanong na umalinggaw ngayon sa aking isipan ay hindi na kung paano kami babangon, kundi kung paano ko sisimulan ang pagganti. Ano ang maari kong gawin upang labanan ang taong may hawak ng batas at kapangyarihan, habang ang tanging hawak ko lamang ay ang dugong kumukulo sa aking maugat at ang pangakong ipagtatanggol ko ang aking asawa hanggang sa aking huling hininga. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aming makipot na salas, hawak ang teleponong tila naging isang piraso ng malamig na yelo. Ang huling salita ni Ginong Carlos ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka na nagbabanta ng kamatayan at kasiraan. Ganyan ba sila kumpiyansa na mabibili nila ang lahat? Ganyan ba nila tinitiknan ang buhay namin, isang hamak na bagay na kayang burahin ng pera at pakbabanta? Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono sa ibabawang mesa. Ang aking tuhod ay nanghihina, ngunit pinilit kong manatiling nakatayo. Sa masandaling iyon, ang matinding galit na nakpapakulo sa aking dugo ay unti-unting napalitan ng isang napakalamig at mapagkalkulang pag-iisip. Alam ko na kung magpapadala ako sa aking emosyon, kung susugod ako sa kanilang malaking opisina sa Makati na may hawak na patalim upang isaksak iyon sa lalamunan ni Carlos at Don Alfonso, ako ang talo, makukulong ako. Masisira ang buhay ko. At ang pinakamalala sa lahat, maiwan si Maria na walang tagapagtanggol. Sila ang may hawak ng kapangyarihan, ng pera, at marahil ay ng mga taong nagpapatupad ng batas. Hindi ko sila maaring labanan gamit ang dahas. Kailangan kong isang sandata na hindi nila kayang itanggi, isang patunay na dudurok sa kanilang huwat na dangal at magpapakita sa buong mundo ng kanilang tunay na anyo. Naglakad ako pabalik sa aming silid.
Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahina at pantay na pahinga ng aking asawa. Nakahiga siya ng patagilid, nakabaluktot na parang isang sanggol na naghahanap ng kalingasalub ng sinapupunan. Ang kanyang mukha ay payapa dahil sa gamot, ngunit ang mga pasa sa kanyang lig at ang nangingitim na bakas sa kanyang pulso ay laging magpapaalala sa akin ng impyernong pinagdaanan niya. Umupo ako sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. Nangako ako sa sarili ko na ibabalik ko ang kanyang ngiti kahit na mga hulugan iyon ng pagkaubos ng sarili kong buhay. Tumayo ako at inilibot ang aking paningin sa buong silid. Sa isang sulok, nakita ko ang malatang itim na dinala ni Maria mula sa Cebu. Hindi ko pa ito tuluyang nayayos. Nang dumating siya, napuno na akong pag-aalala kaya itinabi ko lamang iyon. Dahan-dahan akong lumapit, inilapak ang maleta sa sahig at binuksan ito. Sumalubong sa akin ang amoy ng kanyang pabango at ang amoy ng lumang hangin mula sa paglalakbay. Inilabas ko ang kanyang madamit, ang kanyang magamit pampaganda at ang mga makakapal na papeles ng kanilang kumpanya na puno ng numero at sart. Nang makapa ko ang pinakailalim ngang maleta, may napansin akong isang maliit na bulsa na nakasara. Bihirang gamitin ni Maria ang bulsang ito. Kadalasan ay nilalagyan lamang niya ito ng resibo. Binuksan ko ang siper at ipinasok ang aking kamay. Nakapa ko ang isang malamig at matigas na bagay na gawa sa salamin at bakal. Ito ang kanyang lumang telepono. Kumunot ang aking noo. Ang teleponong ito ay matagal na niyang hindi ginagamit sa pang-araw-araw. Madalas niya itong itabi sa bahay bilang lalagyan ng nakaraang dokumento at mga lumang larawan dahil sira na ang paningin nito at mabilis maubos ang baterya. Bakit niya ito dinala sa Cebu? Maingat ko itong kinuha. Sinubukan ko itong buksan ngunit hindi ito umiilaw. Wala nang laman ang baterya nito. Dali-dali akong lumabas ng silid at naktungo sa salas, bitbit ang lumang telepono. Kumuha akong ng kawat na nagbibigay kuryente, isinaksak ito sa dingding at ikinabit sa ilalim ng kagamitan. Nakatitik lamang ako sa itim na salamin nito, naghihintay habang ang aking puso ay tila may gustong kumawala mula sa aking dibdib. Wala akong kasiguraduhan kung may makikita ako roon, ngunit ito na lamang ang tanging pag-asa ko upang makahanap ng butas sa kanilang mga kasinungalingan. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw ang puting liwanag sa salamin, nabuhay ang telepono. Walang kandado o lihim na numero ang kagamitang ito kaya madali akong nakapasok. Agad kong pinindot ang lalagyan ng malarawan at mga kuhang takpo. Karamihan sa mga nakikita ko ay mga lumang ulat at mga pahina ng libro, ngunit nang iusok ko ang aking daliri patungo sa pinakahuling bahagi ng listahan, may isang talaan na naiba ang pangalan. Nakasulat doon ang eksaktong petsa ng gabing mangyari ang karumal-dumal na insidente sa Cebu. Isa itong nakarekord na tagpo na tumatagal ng halos 20 minuto. Nanginginig ang aking hinlalaki nang pindutin ko ang malaking tatsulok upang patugtugin ito. Sa simula, ang paningin ay magulo at madilim. Tila pasikretong inilagay ni Maria ang telepono sa loop ng isang bahagyang nakabukas na bag, nakaharap sa labas upang makakuha ng kaunting liwanag at tunog. Marahil ay nakutuban na niya ang panganib noong nga sandaling iyon at sinubukan niyang gumawa ng paraan upang makakuha ng patunay ng hindi nila nalalaman. Rinig na rinig mula sa telepono ang ingay ng isang mamahaling kainan. May tumutugtog na malambing na musika sa likuran, ngunit nangingibabaw ang halahak ng lalaki, ang kalansing ng mabasong nagumpugan, at ang tunog ng kubiertos na tumatama sa mga pinggan. Ubusin mo na iyan, Maria. Konti na lang. Huwag mong sabihing hindi ka marunong makisama. Isang pamilyar at mayabang na boses ang umalingaw-ngaw. Si Don Alfonso. Ang tinik niya ay puno ngang pagnanasa at kayabangan. Ang uringang boses na nag-aakalang nabibili niya ang buong mundo. Kasunod nito ay ang boses ng aking asawa. Mahina, nanginginig, at halatang nahihirapan na,
Pasensya na po, Don Alfonso. Talagang umikot na ang paningin ko. May maaga pa po akong lipat bukas pabalik ng Maynila. Kailangan ko na pong magpahinga. Biglang pumasok ang boses ni Ginoong Carlos. Maria, huwag kang bastos. Ipinakdiriwang natin ang tagumpay ng kumpanya. 100 milyong piso ang halaga ng pinirmahan natin ngayon. Hindi ba sapat na dahilan iyon para ubusin mo ang isang baso pa? Inumin mo na iyan. Utos ko ito sa pamamagitan ng maliit na siwang ng bag na nakaharap sa kanila. Nahagip ng kamera ang paglapit ng isang kamay na nag-abot ng isang basong may lamang ginintuang likido. Nakita ko ang pag-atubili sa mga kamay ni Maria bago niya ito kunin. Makalipas ang ilang sandali ng pag-inom, nagsimulang magbago ang takbo ng usapan. Naging mas mabigat ang paghinga ni Maria sa loob ng record. Rinig ko ang kanyang pagdaing, Ginoong Carlos. Nahihilo po ako. Tulungan niyo po ako. Nagmamakaawang bulong ng asawa ko. Ngunit walang tumulong sa kanya. Sa halip, narinig ko ang mahinang paghalahak ni Don Alfonso. Dalhin na natin siya sa itaas. Nakahanda na ang silit. Sulit ang ibinayad natin sa kontratang ito, Carlos. Napakakinis ng nakuha natin. Sa puntong iyon, gusto kong ibato ang telepono sa pader. Gusto kong sumigaw at pagwawatak-watakin ang lahat ng kagamitan sa aming bahay, ang asawa ko. Ang asawa ko na inalagaan ko ng higit pa sa aking sarili, ginawa nilang laruan. Bumaksak ang telepono sa pinakailalim ng bag dahil sa paggalaw, kaya tuluyan nang nagdilim ang paningin sa record. Akala ko ay tapos na ang lahat at tanging ang maingay na lamang ng pagkalatkat kay Maria ang maririnig. Ngunit bago nila mabitbit ang bagpalayo, may isang napakahina at malalim na tinik na nahagip ang mikropono. Inilapit ko ng husto ang telepono sa aking tainga at inulit-ulit ang bahaging iyon. Pinapakinggan ang bawat pantik upang matiyak na hindi ako nakakamali. Tinik iyon ni Ginoong Carlos. Kausap niya ang isang tao sa kabilang linya ng kanyang sariling telepono. Sabi niya sa isang pabulong ngunit malinaw na boses, Opo, Senyor Ignacio, nakuha na po natin ang pirma. Nasa loop na rin pong bitak ang babay. Inakyat na ni Don Alfonso. Huwag po kayong mag-alala. Gagawa akong paraan para malinis ang pag-asikaso dito. Kung magmamatigas ang asawa pag-uwi, ayusin ko ang pagpapatahimik sa pamilya. Walang makakapigil sa mga planong ng kumpanya. Senyor Ignacio, nang marinig ko ang pangalan na iyon, parang binuhusan ako ng kumukulong tubig mula ulo hanggang paa. Ang buong kalamnan ko ay nanigas. Si Senyor Ignacio ang pinakamataas na pinuno. Siya ang pangulo at may-ari ng buong kumpanya na nagpapatakbo mula sa kanyang malamig at marangyang opisina sa Makati. Ang lalaking tinitinggala sa industriya bilang isang magaling at matuwid na negosyante na madalas maimbitahan sa mga pagtitipon upang magbigay nga talumpati tungkol sa dangal at pagunlad ng manggagawa. Ang marinig ang kanyang pangalan mula sa bibig ni Carlos bilang pasimuno ng lahat ng ito ay nagbukas ng isang nakakikilabot na katotohanan. Hindi lang ito plano ng dalawang uhaw sa laman na lalaki. Hindi ito isang simpleng pagkakataon na sinamantala sa oras ng kalasingan. Ito ay isang malawakang sabwatan na nanggaling pa sa pinakamataas na antas ng kumpanya. Inialay nila ang aking asawa, ang babaeng walang ginawa kundi maglingkod ng tapat sa kanila bilang isang pabuya sa negosyo. At nakahanda silang pumatay kung kinakailangan upang itago ang kanilang baho. Wala na kaming laban kung kami lamang ni Maria ang haharap sa kanila. Kailangan kong kakampi na marunong lumangoy sa madilim na mundong ito. Kinuha ko ang aking sariling telepono at naghanap sa listahan ng aking mga kaibigan hanggang sa makita ko ang pangalan ni Mateo. Si Mateo ay matalik kong kaibigan nung nasa universidad pa lamang kami. Hindi siya naging inhinyero tulad ng aking pinangarap noon. Naging isang dalubhasa siya sa teknolohiya at mga computer.
Siya ang taong tinatawagan ng mga malalaking ahensya kapag may kailangan silang hukayin ng mga naburang impormasyon o mga nakatagong mensahe mula sa mga nasirang kagamitan. Isang taong nabubuhay sa harap ng kumikinang na salamin ng computer. Tinawagan ko siya kahit 3:00 ng madaling araw. Sumagot siya matapos ang 3 pagring, halatang puyat. Mateo, pasensya na sa abala. Kailangan ko ang tulong mo. Buhay at kamatayan ang nakasalalay dito. Pakiusap ko, ang boses ko ay mabigat at punong desperasyon. Naramdaman marahil ni Mateo ang tindingang aking sitwasyon dahil hindi na siya nagtanong pa. Nasaan ka? Papunta na ako. Makalipas ang 1 oras, nakarinig akong 3 sunod-sunod na katok sa aming pinto. Binuksan ko ito at pumasok si Mateo. Nakasuot siyang itim na kamiseta, magulo ang buhok, at may bitbit na isang makapal na bag na naglalaman ng kanyang makagamitan. Pumasok siya at tahimik na inilapag ang kanyang computer sa aming mesa. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula sa pag-uwi ni Maria na may lagnat, ang pasa, ang tawag ni Carlos hanggang sa nakuhang tagpo mula sa lumang telepono. Nagtagis ang mga bagang ni Mateo habang pinapakinggan ang lahat. Walang hiya ang mga taong iyan. Nakahanap sila ng katapat ngayon. Roberto, ibigay mo sa akin ang telepono at ang lumang computer ni Maria na ginagamit niya sa opisina. Titiknan natin kung ano pa ang pilit nilang ibinaon. Tahimik, kaming nagtrabaho sa salas. Tanging ang liwanag mula sa computer ni Mateo ang nagbibigay ng ilaw sa madilim naming bahay. Sumasalamin sa kanyang salamin sa mata ang mabilis na paglipat-lipat ng nga numero at titik. Lumipas ang ilang oras. Bawat nababawi niyang mensahe, bawat liham na pilit binura ng kumpanya mula sa kagamitan ni Maria gamit ang kanilang malalayong makina ay maingat niyang inililipat sa isang ligtas na lalagyan. Nakita namin ang palitan ng mensahe ni Carlos at Don Alfonso bago pa man pumunta si Maria sa Cebu. Nakasulat doon ng malinaw, ihanda mo ang babaeng pinuno, siguraduhin mong walang sabit. Isang usapan ng mga demonyong nakbebenta ng buhay ng tao na parang mga hayop sa palengke. Ngunit pasado 5:00 ng umaga nang biglang tumigil si Mateo sa pagtipa sa kanyang makina. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mata ay nanlalaki sa gulat. Roberto, may nakuha ako sa isang nakatagong bahagi ng sistema. Akala ko ay mga lumang numero lamang ng benta nung nakaraang taon dahil nilagyan nila ng ibang pangalan. Ngunit nang subukan kong buksan at alisin ang kandado, isa itong nakatagong ulat tinig. Tiningnan ko ang salamin ng computer. Pinindot niya ang pindutan upang patugtugin ito. Sa simula ay puro kaluskos lamang ang maririnig. Ngunit maya-maya pa, umaling-aungaw ang boses ng isang baba. Hindi ito ang asawa ko. Ang babae ay umiyak. Humihikbi ng labis na tila nawalan na ng pag-asa. Hindi ko na kaya. Nagmamakaawa ang babae. Ang tinig ay basag na basag. Ipinangako ninyong itataas niyo ang posisyon ko, pero ipinain niyo ako sa kanila. Itinuring niyo akong parang isang bayarang babae. Hindi ko na kayang harapin ang pamilya ko. Kasunod nun ay ang malamig, walang emosyon, at nakakapanindik balahibong boses ni Ginong Carlos. Tanggapin mo na ang pera, Clara. Wala nang maniniwala sa iyo kahit kung magsusumbong ka sa mapulis. Palalabasin naming ikaw ang nagalok ng sarili mo para makakuha ng pabor sa kumpanya. Babaliktarin namin ang mundo mo. Manahimik ka na lamang at umalis ng Maynila bago ko pa idamay ang mga magulang mo. Kasabay ng pagtatapos ng nakakikilabot na pag-usap na iyon, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto ng aming silid sa aking likuran. Nakatayo doon si Maria. Nakabalot siya ngang makapal na kumot, nanginginig, at ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa matinding takot habang nakatingin sa computer ni Mateo. Narinig niya ang lahat. Nanginginig ang kanyang maputlang labi nang magsalita siya. Kilala ko ang boses na iyan.
Iyan si Clara. Sino si Clara? Paano siyang naging biktima ng kaparehong kahayupan at ano ang naging malagim na kapalaran niya sa kamay ng nagahari-hariang Diyos ng kumpanya? Naupo si Maria sa tabi ko, balot pa rin ng makapal na kumot na tila ba iyon lamang ang tanging nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa malupit na mundong ito. Ang kanyang mamata ay nakapako pa rin sa patay na liwanag ng computer ni Mateo, ngunit alam kong ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa mga araw bago pa man gumuho ang aming buhay. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay, nanginginig ang kanyang daliri, hindi ko siya minadali. Hinintay ko siyang makahanap ng sapat na lakas upang buksan ang isang kwento na matagal na palang ibinaon ng kanilang kumpanya sa limot. Pabulong at may halong pahikbi, sinimulan ni Maria ang kwento ni Clara. Ayon sa kanya, si Clara ay isa sa mga pinakamagaling na manggagawa sa kanilang pangkat noong nakaraang taon. Masipag, matalino, at may malaking pangarap na mayangat ang kanyang pamilya mula sa kahirapan sa probinsya. Palagi raw itong pinupuri ni Ginong Carlos sa mga pulong ng kumpanya. Inaasahan ng lahat na siya ang susunod na itataas ang posisyon dahil sa kanyang angking galing sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Ngunit isang araw, bigla na lamang hindi pumasok si Clara. Walang paalam, walang sulat, walang kahit na anong pasabi sa kanyang naging kaibigan sa loob ng opisina. Sa loop ng kumpanya, mabilis na kumalat ang mga malisyosong usap-usapan. Tulad ng nakasanayan sa ating lipunan, napakadaling husgahan ang isang babaeng biglang nawala. May mga sismis na nagsasabing na buntis daw itong ng isang lalaking may asawa kaya piniling magtago dahil sa hiya. May iba namang nagpapakalat na nahuli raw itong nagnanakaw ng malaking pondo, kumpanya kaya pinili na lamang tumakas bago pa makasuhan. May mga kasamahan pa nga silang lantarang nanlalait. Sinasabing ginamit lamang daw ni Clara ang kanyang katawan upang makuha ang pabor ng mga matataas na pinuno ngunit inabandona rin sa huli ng pagsawaan. Habang kinukwento iyon ni Maria, nakita ko ang tuloy-tuloy na pagtulong ng kanyang luha. Sinabi niya na noong panahong iyon, naniwala rin siya sa mga sismis. Naniwala siya na baka nga may maling ginawa si Clara, kaya ito naktago ng walang pasabi. Hindi niya inisip na biktima ito dahil ang kumpanya at si Ginong Carlos ay napakahusay magtago ng bahog gamit ang matatamis na salita at huwat na pagmamalasakit sa mga empleyado. Ngayon, batit na ni Maria ang napakasakit na katotohanan. Ang sinapit ni Clara noon ay ang eksaktong impyernong pinagdaanan niya ngayon sa Cebu. Naramdaman ni Maria ang matinding paninisi sa sarili. Umiyak siya ng umiyak sa aking balikat, humihingi ng tawad sa isang taong wala rito dahil sa kanyang naging panghuhusga. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kasalanan iyon. Sadyang napakagaling lamang gumawang kwentong halimaw na iyon upang pagtakpan ang kanilang mga krimen. Sila ang naktanim ng masismis na iyon upang tuluyang sirain ang pagkatao ni Clara at upang walang sinuman ang maglakas loob na hanapin siya o pakinggan ang kanyang panik. Nagkatinginan kami ni Mateo sa ibabaw ng ulo nga aking asawa. Sa mga sandaling iyon, isang malalim na pagkaunawa ang namuo sa aming nga isipan. Hindi na lamang ito laban ng aking pamilya. Hindi ito isang simpleng kaso pang-abuso sa isang empleyado. Ito ay laban sa isang napakalaking halimaw, isang sindikato na matagal nang kumakain ng nga inosenteng kaluluwa upang magpayaman. Gumagamit sila ng nga babaeng galing sa mahihirap na pamilya, mga babaeng may pangarap ngunit walang kalaban-laban, at ginagawa silang pain para sa mga maimpluwensyang negosyante. Sinabi ko kay Mateo na kailangan nating hanapin si Clara. Kahit na saan man siyang lupalop ng bansa ngayon, kailangan natin siyang makita. Siya ang magiging susi upang patunayan na hindi ito isang pagkakamali o isang aksidente lamang na nangyari kay Maria. Isa itong sinadiyang sistema na ginagamit ng matataas na pinuno. Kung may dalawang babaeng maksasalita,
Hindi na nila ito may tatanggi at hindi na nila ito matatabunan ng kanilang makasinungalingan. Bumalik si Mateo sa pagtipa sa kanyang computer. Wala siyang inaksayang oras. Ginamit niya ang kanyang angking galing upang hanapin ang anumang bakas na iniwan ni Clara bago ito tuluyang naglaho sa Maynila. Hinalungkat niya ang mga lumang ulat ng pagpapadala ng kumpanya, mga listahan ng nga empleyado sa pamahalaan at kahit ang mahindi na ginagamit na pahina sa internet na maaring may koneksyon sa pangalan ni Clara. Inabot kami ng sikat ng araw sa paghahanap. Malalim na ang maitim na bilog sa ilalim ng mata ni Mateo at ako naman ay tila nakalimutan na kung paano matulog dahil sa nag-alap na determinasyon. Bandang ikasiyam ng umaga, napabuntong hininga ng malalim si Mateo at itinuro ang isang linya sa kanyang salamin. May nakuha siyang isang lumang tirahan na ginamit ni Clara sa isang padala ng kagamitan ilang buwan na ang nakalipas bago siya mawala. Ito ay matatagpuan sa isang liblib na barangay sa Lukban sa lalawigan ng Quezon, malapit sa paanan ng Bundok Banahaw. Ito marahil ang probinsyang inuwian niya nang sabihin ni Carlos na lumayo na siya sa Maynila. Hindi na ako nag-aksaya ng kahit isang segundo. Matapos kong tiyakin na makakapagpahinga si Maria, tinawagan ko ang aking kapatid na babae upang bantayan siya. Mahigpit kong inihabilin na huwag bubuksan ang pinto kahit kanino at huwag sasagutin ang anumang tawag mula sa hindi kilalang numero. Kinuha ko ang susi ng aking lumang sasakyan at binaktas ang mahabang kalsada patungo sa lalawigan ng Quezon. Madilim ang kalangitan ng araw na iyon at pagsapit ko sa mga palikulikong kalsada ng Laguna, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang mapata ng tubig na humahampas sa salamin ng sasakyan ay tila sumasalamin sa malakas na kabog ng aking dibdib. Wala akong ibang iniisip kundi ang mahanap si Clara kahit pa kailanganin kong haluhugin ang buong kabundukan at bawat bahay sa lugar na iyon. Ang bawat kilometrong nilalakbay ko ay nagpapabigat sa aking kaluban. Ako ay isang simpleng tao lamang, isang tagapangasiwa ng mga karpintero at kaminero. Ngunit ngayon ay nakikipagdigma ako sa mga bilyonaryo at maimpluwensyang tao. Wala akong pera, ngunit mayroon akong paninindigan. Makalipas ang halos 4 na oras na pagmamaneho sa madulas at mapanganib na kalsada, narating ko ang barangay na nakasulat sa lumang padala ni Mateo. Ang paligid ay nababalot ng hamog at lamig. Pumarada ako sa isang maliit na tindahan at nagtanong-tanong sa mga taga-roon. Isang matandang lalaki na nagtitinda ng tinapay sa gilid ng kalsada ang nagturo sa akin patungo sa isang maliit na bahay na may kinakalawang na tarangkahan sa dulo ng isang maputik na eskinita. Sinabi ngang matanda na may isang babay raw doon na laging nakakulong sa bahay at bihirang lumabas simula nang umuwi mula sa Maynila nung nakaraang taon. Bumaba akong sasakyan at naglakad sa putikan. Hindi inaalintana ang ulan na bumabasa sa aking damit. Tumahol ang ilang asong pagalagala ngunit nagpatuloy lamang ako. Kumatok ako ng malakas sa yero ng kanilang tarangkahan. Ilang sandali ang lumipas na tila walang sasagot hanggang sa marinig ko ang kaluskos ng kadena. Bumukas ng bahagya ang kahoy na pinto ng bahay at sumilip ang isang babae. Payat na payat siya, nakasuot ng malaking kamiseta na tila lumana at kupas at ang kanyang buhok ay magulo at walang suklay. Ngunit ang kanyang nga mata ay hindi ko makakalimutan. Mga matang palaging nakabantay, palaging balisa, tila ba inaasahan na may mananakit sa kanya anumang oras. Siya si Clara. Nakita ko ang pagkakaparehong kanyang mamata sa mamata ni Maria nang una ko itong masundo sa paliparan. Nang magpakilala ako at sabihing galing ako sa Maynila upang kausapin siya tungkol kay Ginoong Carlos at sa kumpanya, namutla siya na parang nakakita ng multo at mabilis na akmang isasara ang pinto. Pilit kong pinigilan ang pinto gamit ang aking kamay.
Nakiusap ako ng malakas, hindi alintana ang ulan. Sinabi ko na hindi ako tauhan ni Ginoong Carlos. Sinabi ko na ang asawa ko ay si Maria na naging kasamahan niya sa pangkat. At nandito ako dahil ang mismong kahayupan na ginawa nila sa kanya noon ay ginawa rin nila sa asawa ko ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Natigilan si Clara. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa pinto. Tinitigan niya ako. Sinusuri kong nagsasabi ba akong totoo. Binuksan ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang isang larawan ni Maria na nakahiga sa aming kama, maputla, may mga pasa sa braso at bakas ang matinding pagdurusa. Pagkakita ni Clara sa larawan ni Maria, napahagulgol siya. Isang napakalakas at nakakapasong iyak na galing sa pinakakaibuturan ng kanyang wasak na pagkatao. Bumagsak siya sa sahig na semento habang nakatakip ang mananginginig na kamay sa kanyang mukha. Binuksan niya ng tuluyan ang pinto at pinapasok niya ako sa loob ng kanilang maliit at madilim na salas. Doon, sa gitna ng ingay ng ulan sa kanilang bubong na yero, ibinuhos ni Clara ang lahat ng sakit, paninisi sa sarili at takot na kinimkim niya ng napakatagal na panahon. Akala ko ako lang, Roberto. Akala ko ako lang ang naging biktima ng kahayupan nila, humihikbi niyang sabi habang nakaupo sa lumang silya. Hanggang ngayon, sinisisi ko ang sarili ko araw-araw. Tinanggap ko ang perang ibinigay ni Ginoong Carlos dahil binantaan nila ang buhay ng mga magulang ko dito sa probinsya. Akala ko dahil kinuha ko ang pra at nanahimik ako ang may kasalanan. Ginawa nila akong marumi sa paningin ng lahat para kahit anong sabihin ko, walang maniniwala sa akin. Pakiramdam ko ay wala na akong kwenta. At ngayon ay may nabiktima na naman sila dahil sa kaduwagan ko. Kasalanan ko ito. Kung nagsalita lang sana ako noon. Lumapit ako at ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Ipinaliwanag ko sa kanya na iyon ang eksaktong plano ng mga halimaw na iyon. Ang siray ng isip at dangal ng kanilang biktima upang kusang manahimik at sisihin ang sarili. Nakiusap ako kay Clara na tulungan kami. Sinabi ko na mayroon kaming nga ebidensya, ang ulat mula sa manggagamot at ang manabawing ulat tinik ni Mateo, kabilang ang mismong boses niya at ang pananakot ni Carlos. Ngunit kailangan namin ng isang taong magpapatunay na hindi ito isang suliranin lamang ni Maria, kundi isang gawain ng buong kumpanya na pinamumunuan ni Senyor Ignacio. Noong una, tumanggi siya, muling nanariwa ang takot sa kanyang nga mata. Natatakot siyang balikan siya ng mga tauhan ni Senyor Ignacio at patayin ang kanyang pamilya. Ngunit nang sabihin ko sa kanya na habang nagtatago siya sa takot ay patuloy na mamamayagpag ang mga taong sumira sa kanyang mga pangarap at patuloy silang wawasak ng iba pang inosenteng kababaihan, nakita ko ang pagbabago sa kanyang paningin. Mula sa puro takot, nakita ko ang pag-usbong ng isang maliit na apoy ng galit. Tumango si Clara. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang laikot ng kanyang palad. Susama ako sa iyo pabalik ng Maynila. Handa na akong magsalita. Ngunit may isa pa akong kailangang sabihin sa iyo, Roberto. Isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Umupo siya ng mayos at tumingin ng diretso sa akin. Ang boses ay seryoso at bumaba ang tono. Bago ako tuluyang umalis sa kumpanyang iyon, ng araw na sa pilitan nilang pinirmahan sa akin ang kasulatan ng pag-alis, narinig ko ang pag-usap ni Ginoong Carlos at ng kanyang kalihim. Mayroon silang hawak na tinatawag nilang listahan. Mga pangalan ng mga babaeng empleyado na magaganda, matatalino, walang asawa o galing sa mahihirap na pamilya na madaling takutin dahil kailangan ng pera. Sila ang mga inilalaan para sa mga malalaking kliyente at politiko. At bago ako umalis, alam ko kung sino ang sunod nilang pinupuntirya. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko. Mayroon pa. Sino ang susunod nilang biktima? Tanong ko, halos hindi makahinga sa tindi ng kaba.
Si Sofia, sagot ni Clara, ang bagong kalihim sa ikalimang palapag, napakabata pa niya, Roberto, kalalabas lang sa universidad at breadwinner ng pamilya niya. At narinig ko sa mga balita na ngayong katapusan ng linggo gaganapin ang napakalaking pagdiriwang para sa anibersaryo ng kumpanya ni Senyor Ignacio sa isang sikat na hotel. Iyon ang perpektong pagkakataon para ibigay nila si Sofia sa mga panauhin, tulad ng ginawa nila sa akin sa isang pagtitipon nung nakaraang taon. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan. Ang anibersaryo ay gaganapin na sa Makalawa, 2 araw na lamang ang natitira. Kung hindi ako kikilos ng mabilis, isang inosenteng buhay na naman ang masisira at mahuhulog sa parehong impyernong sumunog sa aking asawa at kay Clara. Ngunit paano ako, isang hamak na tagapangasiwa, makakapasok sa isang mahigpit na binabantayang pagdiriwang na pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa upang iligtas ang isang babaeng hindi ko pa nakikilala? At paano ko gagamitin ang mismong gabing iyon upang ibunyag ang lahat ng kanilang kasamaan sa harap ng buong bansa? Paano ako makakapasok sa pugat ng mga ahas? Ang tanong na ito ay patuloy na sumasayaw sa aking isipan habang nakatitig ako sa malakas na buhos ng ulan sa labas ng maliit na bintana ni Clara sa lukban. Ako ay isang pangkaraniwang tagapangasiwa lamang ng mga karpintero at kaminero. Sanay ang aking mga kamay sa paghawak na martilyo, semento at bakal. Sanay akong makipag-usap sa mga simpleng tao sa pagawaan, ngunit hindi sa pakikipagtagisan ng talino sa mga bilyonaryong may hawak ng batas at may kakayahang bumili ng buhay ng tao. Ngunit habang tinitignan ko ang nanginginig na balikat ni Clara at inaalala ang mga pasasalig at pamumutla ng aking asawang si Maria, isang kakaibang lakas ang bumalot sa aking buong pagkatao. Hindi na mahalaga kung sino ako o kung gaano ako kaliit sa mundong ito. Ang mahalaga ay kung ano ang kaya kong gawin at isakripisyo upang pigilan ang mga demonyong ito sa patuloy na pambibiktima ng mga inosenteng kababaihan. Matapos ang aming mahabang at madamdaming pag-usap, tinulungan ko si Clara na ayusin ang kanyang mamahalagang gamit. Pumayag siyang sumama sa akin pabalik ng Maynila. Alam niyang hindi na siya ligtas sa probinsya ng Quezon, lalo na ngayong napagpasyahan na niyang tumestigo laban kina Senyor Ignacio at Ginon Carlos. Kung malalaman ng mahalimaw na iyon na nagsalita siya, tiyak na hahanapin siya ng mga tauhan nito upang patahimikin ng tuluyan. Sa buong biyahe namin pabalik, tahimik lamang si Clara sa upuan ng pasahero. Nakatingin siya sa labas ng bintana habang ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang lap. Nararamdaman ko ang kanyang matinding takot, ang pangamba na muling harapin ang taong sumira sa kanya. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman ko rin ang kanyang nag-alab na pagnanais na tuluyang makalaya mula sa nakaraan. Gabi na at patuloy pa rin ang pag-ulan nang makarating kami sa aming maliit na bahay sa lungsod ng Quezon. Sinalubong kami ng aking kapatid na babay at ni Maria. Nang makita ang dalawang biktima, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa aming salas. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Tiningnan lamang nila ang isa't isa at sa pamamagitan ng kanilang mamata na parehong nakaranas ng isang uri ng impyerno, nakaunawaan sila sa isang antas na walang sinumang makakaintindi kundi sila lamang. Dahan-dahang lumapit si Maria kay Clara at niyakap niya ito ng napakahigpit. Sabay silang humagulgol sa balikat ng isa't isa. Ang kanilang mga luha ay naghalo. Isang pagluluksa para sa dangal at pangarap na ninakaw sa kanila ng isang kumpanya, ngunit isa ring malakas na pagbubuklod ng dalawang kaluluwang handa nang lumaban upang hindi na maulit ang kanilang sinapit. Pinanood ko sila habang nakatayo sa gilid ng pinto at hindi ko napigilang maluha. Ang sakit na ibinigay ng kumpanyang iyon ay umabot na sa sukdulan. Nakita ko kung paano binago ng karanasang iyon ang aking asawa.
mula sa isang masayahin at matapang na baba tungo sa isang biktima na kailangang dumaan sa butas ng karayom upang muling mabuo ang sarili. Kinabukasan, maaga kaming nakplano ni Mateo. 2 araw na lamang bago ang malaking anibersaryo ng kumpanya at kinabukasan ng gabi ang nasabing pagdiriwang. Kailangan muna naming mahanap si Sofia, ang bagong kalihim na inilalaan nila para sa mga maimpluwensyang panauhin. Base sa kwento ni Clara, si Sofia ay isang inosenteng probinsyana na nagtatrabaho upang buhayin ang kanyang pamilya. Isang perpektong biktima para sa mga halimaw dahil wala itong kakayahang lumaban o magreklamo dahil sa matinding pangangailangan sa pera. Nagmaneho ako patungo sa Makati, ang pusong nagtataas ang gusali at sentro ng komersyo. Nag-abang ako sa labas ng matayo na gusali ng kanilang kumpanya. Pumarada ako sa isang madilim na bahaging alsada malapit sa sakayan ng mapampublikong sasakyan kung saan karaniwang dumadaan ang mga empleyado tuwing uwian. Bitbit ko sa aking bulsa ang isang lumang larawan ni Sofia na nakuha ni Mateo mula sa mga pampublikong talaan ng kumpanya sa internet. Isang inosenteng mukha, may mamong ngiti at punong ang pag-asa na umahon sa hirap. Lumipas ang ilang oras ng paghihintay sa loop ng mainit na sasakyan. Pasado 6:00 ng gabi nang magsimulang maglabasan ang mga tao, nagmamadaling umuwi sa kani-kanilang mga pamilya. Matiyaga akong nag-abang sa gilid ng bangketa. Sinusuri ang bawat mukha ng babaeng dumadaan. Hanggang sa makita ko siya, naglalakad siyang mag-isa, yakap-yakap ang kanyang papeles at bag. Hindi siya nakangiti tulad ng nasa larawan. Sa halip, siya ay balisa, palingalinga, at tila may malalim na iniisip na nagpapabigat sa kanyang hakbang. Nang malapit na siya sa isang tahimik na bahagi ng bangketa kung saan wala masyadong dumadaang tao, dahan-dahan ko siyang nilapitan. Hinarang ko siya nang hindi gumagawa ng malaking eskandalo upang hindi makaagaw ng pansin ng mga nagpapatrolyang gwardiya. Sofia, mahina at maingat kong tanong. Nagulat siya at mabilis na umatras. Pilit na inilalayo ang kanyang sarili sa akin, akmang sisigaw at hihingi ng saklolo. Mabilis akong nagsalita upang pakalmahin siya bago pa man siya makaliha ng ingay. Huwag kang matakot. Parang awa mo na, hindi ako tauhan ni Senyor Ignacio o ni Ginoong Carlos. Ako si Roberto, asawa ni Maria, ang pinunong pangkat ninyo. Kilala mo ba si Clara? Nang marinig niya ang pangalan ni Clara at Maria, nanlaki ang kanyang mata. Tumigil siya sa pag-atras ngunit bakas pa rin ang matinding kaba sa kanyang pahinga. Kinausap ko siya ng mahinahon habang nakatingin sa kanyang mata. Sinabi ko sa kanya na alam ko ang plano ng mga pinuno para sa pagdiriwang bukas ng gabi. Alam ko na pinipilit siyang magsuot ng mga damit na hindi niya nais, na palagi siyang inutusan na maging malapit sa mga matatandang kliyente, at alam ko ang bitag na naghihintay sa kanya sa isang pribadong silid sa itaas ng hotel. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Sofia. Tumulo ang kanyang mga luha habang nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Totoo pala, bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa labis na takot at panghihina. Napansin ko na kanina pa, iba ang tingin sa akin ng mga kliyente at panay ang utos ni Ginoong Carlos na magpakita ako ng paglalambing sa isang politikong darating bukas. Sinasabihan niya ako na kung magiging mabait ako, magkakaroon akong malaking pabuya. Gusto ko nang magbitiv kaninang umaga at umuwi sa amin, ngunit binanta niya akong kakasuhan ng pagnanakaw sa kumpanya at ipapakulong kung hindi ko tatapusin ang anibersaryo bukas. Wala akong magawa, Kuya Roberto. Ako ang bumubuhay sa mga maliliit kong kapatid sa probinsya. Kapag nakulong ako, mamatay sila sa gutom. Hinawakan ko ang kanyang balikat upang pakalmahin siya. Ipinaparamdam na may kakampi siya. Huwag kang matakot, Sofia. Hindi ka nila magagalaw bukas. Hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang nangyari sa asawa ko at kay Clara.
Kami ang tatapos sa kanila. Kailangan ko lamang ang tulong mo upang ilantad ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang nga luha gamit ang panyo mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa akin na may namumuong tapang, huminga ng malalim at may kinuha mula sa kanyang bag. Isang maliit na kagamitang pang-record ng boses, yung karaniwang ginagamit ng nga mamamahayag at kalihim sa pagpupulong. Mayroon akong ibibigay sa iyo, Kuya Roberto, sabi niya habang iniabot ang malamig na kagamitan sa aking mga kamay. Dahil nakutuban kong may masamang mangyayari sa akin at pakiramdam ko ay laging nakatingin sa akin si Ginoong Carlos nang may pagnanasa, palihim kong inilagay ito sa ilalim ng sofa sa pribadong opisina ni Senyor Ignacio. Kaninang tanghali ng utusan niya akong maglinis ng kanyang mesa. Nang bumalik ako upang kunin ito ng palihim, may narinig akong hindi kapani-paniwala. Isang usapan nilang dalawa ni Ginoong Carlos habang nag-inuman sila. Kinuha ko ang kagamitan, pinasalamatan siya at doon din sa lubngang aking sasakyan matapos ko siyang paalisin ay pinakinggan ko ang laman nito. Habang umusat ang boses sa record na iyon, tila huminto ang paktibok na aking puso. Hindi sa takot, kundi sa napakatinding put na may halong tagumpay. Nakuha ko na ang huling piraso na ebidensya, ang pinakamabigat na patunay na puputol sa lignang, lahat ng matataas na pinuno ng kumpanya at magpapatunay na hindi lamang pang-aabuso ang kanilang ginagawa. Sa unang bahaging record, narinig ko ang pamilyar at mayabang na boses ni Senyor Ignacio. Iniutos niya ng walang gatol kay Carlos na ibigay si Sofia sa isang makapangyarihang gobernador mula sa probinsya. Kailangan daw nila ang pirma nito upang paboran sila sa pagbiling ng isang malawak na lupain na pagtatayuan nila ng bagong pasilidad. Ang sabi pa ni Ignacio, painumin mong alak na may gamot ang babaeng yan para hindi makapalag. Ganun din ang gawin mo tulad ng ginawa natin sa asawa ng tagapangasiwa. Ngunit ang sumunod na bahagi ang mas nagpakilabot sa akin at nagpatayo sa lahat ng aking balahibo. Kumusta ang asawa ng babaeng taga-Cebu? Ang asawang tagapangasiwa? Tanong ni Ignacio, tinutukoy ako. Nakahanap pa rin ngang butas. Senyor, sagot ni Carlos, ang boses ay may halong inis. Hindi pa natin napapapirma sa kasunduan ng pananahimik. Matigas ang ulong lalaking iyon. Mukhang balak payatang magsumbong sa kapulisan. Kung patuloy siyang magmamatigas at magiging hadlang sa ating mga proyekto, alam mo na ang gagawin, malamig at malupit na utos ni Ignacio. Ipayos mo sa matauhan natin sa labas, palabasin ninyong na aksidente sa kalsada o nanlaban sa mga magnanakaw sa pag-uwi niya galing trabaho. Wala akong pakialam kung paano niyo tatapusin ang buhay niya, basta linisin mo ang kalat mo, Carlos. Hindi tayo maaring mabigo ngayon dahil lang sa isang hamak na manggagawa na nagmamarunong. Nang matapos ang ulat tinig, namayani ang isang nakakabinging katahimikan sa lubngang aking sasakyan. Tanging ang ugong lamang ng pampalamig ng hangin ang aking naririnig. Hindi lamang pang-aabuso at panunuhol ang pinaplano ng mga halimaw na ito, kundi pati na rin ang malagim na pakitil ng buhay ng sinumang humarang sa kanilang landas upang maprotektahan ang kanilang kasakiman. Napahigpit ang hawak ko sa manibela hanggang sa mamuti ang aking nabuko. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang sumisigaong katarungan para kay Maria. Ito ay nag-aalap na put upang tapusin ang kasamaang ito bago pa makapanira ng iba pang inosenteng buhay at bago pa nila ako maunahan sa libingan. Kung papatayin nila ako, paano na si Maria? Wala na kaming atrasan sa laban na ito. Papatayin nila ako kung hindi ako kikilos ngayon. Tinawagan ko si Sofia at sinigurong nakauwi siya ng ligtas. Inihabilin ko sa kanya ang aming plano. Kinabukasan, kailangan niyang pumasok
at magpanggap na susunod sa lahat ng iutos ni Carlos. Kailangan niyang dumalo sa anibersaryo at ngumiti. Ngunit sa oras na magsimula ang pagdiriwang at tawagin siya sa itaas, may mangyayaring hindi nila inaasahan at sisiguraduhin kung iyon ang huling gabi ng kanilang kalayaan. Bumalik ako sa bahay at ipinakita kay Mateo ang nakuhang katibayan mula kay Sofia. Kinausap din namin ang isang matapang na kaibigang mamamahayag na nagngangalang Elias, isang taong kilala sa walang takot na pagbubunyag ng magkakatiwalian sa pamahalaan at matataas na lipunan. Nang mapakinggan niya ang lahat ng nakalap naming ebidensya mula sa iba't ibang biktima at ang banta sa aking buhay, nangako siyang iduduktong niya ang anumang mangyayari sa pagdiriwang ng direkta sa kanilang himpilan ng telebisyon at radyo. Gamit ang koneksyon at katalinuhan ni Mateo, nagawa niyang makakuha ng huwad na pagkakakilanlan at uniforme para sa aming dalawa. Papasok kami sa mamahaling hotel bukas bilang mga tauhang nag-ayos ng mga ilaw at tunok sa mismong entablado. Dun, sa mismong lugar kung saan magmamalaki si Senyor Ignacio ng kanyang huwat na dangal sa harap ng daan-daang panauhin, ipapalabas namin sa malaking talon ang lahat ng kanilang dumi at kasakiman. Gabi na, tahimik na ang lahat sa loob ng aming bahay, ngunit hindi ako makatulog. Pinagmamasdan ko ang mapapeles, makagamitang pangrekor at ang mahuwad na ide sa ibabaw ng mesa. Handa na ang lahat para sa pinakamalaking laban ng buhay ko. Pinagmasdan ko si Maria na mahimbing na natutulog, panatag dahil alam niyang malapit na ang katarungan. Ngunit nang akma ko nang papatayin ang ilaw upang umidlip kahit saglit, may narinig akong malakas na kalabok mula sa aming pintuan sa labas. Isang tunok na parang may itinapon na mabigat na bagay. Sumilip ako sa siwang mang bintana. Isang itim na sasakyan na walang plaka ang mabilis na humarurot palayo sa madilim na kalsada. Nang dahan-dahan kong buksan ang pinto upang silipin kung ano iyon, nakita ko ang isang maliit na kahong-kahoy na nakapatong sa aming yelo. Dahan-dahan ko itong kinuha at dinala sa loob. Pagkabukas ko, ang laman nito ay nakpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan at nakpabilis ng pintik ng aking puso. Isa itong babala na maring magbago sa lahat ng aming pinagplanuhan at sumira sa huling pag-asa namin. Ano ang nasa loob ng kahong ito na ipinadala sa kalagitnaan ng gabi at paano nila nalaman ang aming itinatagong tirahan? Dahan-dahan kong inangat ang kahoy na takip ngang maliit na kahon na iniwan sa labas ng aming pintuan. Ang aking makamay ay nanginginig, hindi dahil sa malamig na ihip ng hangin mula sa labas, kundi dahil sa isang nakakabinging kaba na unti-unting gumagapang sa aking gulugod. Nang tuluyang mabuksan ang kahon, sumalubong sa akin ang isang napakalamig at nakapangingilabot na tanawin. Sa ibabaw ng isang pulang tela, nakapatong ang isang piraso ng tingga, isang makintap at malamig na bala ng baril. Ngunit hindi ang bala ang nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa aking katawan. Sa ilalim ngang bala ay may 3 nakatuping litrato. Kinuha ko ang mga ito at nang makita ko ang mga kalarawan, tila bumaksak ang buong mundo sa aking mga balikat. Nakaramdam ako matinding pagkahilo na parang tinanggalan akong hangin sa baga. Ang unang litrato ay ang aking matandang ina. Kuha ito sa aming lumang bahay sa lalawigan ng Batangas. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silyang gawa sa kawayan sa aming beranda, hawak ang isang tasa ng mainit na kape, walang kamalay-malay na may isang taong nagmamasid at kumukuhang larawan niya mula sa labas ng aming bakod. Ang ikalawang litrato ay ang aking nakababatang kapatid na babae. Naglalakad pauwi mula sa kanyang trabaho sa palengke. Kuha ito mula sa loob ng isang madilim na sasakyan. Kitang-kita ang likuran ng aking kapatid habang binabaktas ang makipot na kalsada patungo sa aming bahay. At ang ikatlong litrato ay ang mismong harap ng aming bahay sa lalawigan, kinuhanan ng malapitan sa kalagitnaan ng gabi. Sa likod ng huling litrato, may nakasulat na mensahe gamit ang malapot at pulang tinta, tila isinulat ng isang taong naglalaro sa buhay no iba.
Nakasaad doon, napakasarap ng kapeng nanay mo sa Batangas, Roberto. Napakatahimik din ng inyong lugar. Isang maling galaw ninyo bukas sa pagdiriwang, isang maling salita sa mga mamahayag, at ang balang ito ang tatapos sa kanyang pag-inom. Alam namin kung saan sila natutulog. Alam namin ang bawat galaw ninyo. Piliin mo ng maayos kung sino ang gusto mong mabuhay. Nabitawan ko ang malitrato. Bumaksak ang mga ito sa sahig na tila mga nakbabagang uling na sumunok sa aking balat. Napaluhod ako sa malamig na semento ng aming salas. Naramdaman ko ang paglamas sa aking puso. Ito ang pinakakinatatakutan ko. Ang mga demonyong ito ay hindi lamang nakatuon sa akin at kay Maria. Ginamit nila ang kanilang walang hanggang pera at impluensya upang halukayin ang aking nakaraan, upang hanapin ang aking kahinaan. Ginamit nila ang aking pamilya, ang nga inosenteng taong walang kinalaman sa gulong ito, bilang nga bihag upang itali ang aking nga kamay at busalan ang aking bibig. Paano ako lalaban kung ang buhay ng aking sariling ina ang nakataya? Paano ko ipagtatanggol ang dangal ng aking asawa kung ang kapalit nito ay ang pagdanak ng dugo ng aking pamilya? Narinig ko ang mahihinang hakbang mula sa aming silid. Lumabas si Maria, balot pa rin ng kanyang makapal na kumot, ang mukha ay bakas pa rin ng pagod ngunit may kislap ng pakabahala. Nakita niya akong nakaluhod sa sahig, nakayuko at humihigbi ng walang tinig. Mabilis siyang lumapit sa akin at umupo sa sahig. Nakita niya ang maliit na kahon, ang bala, at ang mga nakalat na litrato ng aking ina at kapatid. Kinuha niya ang mga ito at binasa ang mensaheng nakasulat sa likod. Inasahan ko na sisigaw siya, na muli siyang lalamunin ng takot at panghihina, na sasabihin niyang itigil na namin ang lahat ng ito upang iligtas ang aming nga mahal sa buhay. Ngunit nakamali ako. Ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay hindi na ang biktimang nanginginig sa loob ng pagamutan ilang araw na ang nakakalipas. Ang trauma at pasakit na kanyang pinagdaanan ay tila nakpanday sa kanyang kaluluwa upang maging isang matibay na bakal. Hinawakan ni Maria ang aking mukha gamit ang kanyang makabilang kamay. Inangat niya ang aking paningin upang salubungin ang kanyang mga mata na nag-alap sa tapang at matinding paninindigan. Roberto, makinig ka sa akin, marin at buong tapang niyang bulong. Gusto nilang matakot tayo. Gusto nilang isipin natin na hawak nila ang buhay natin sa kanilang nga palad. Ngunit alam nating dalawa ang katotohanan. Kung aatras tayo ngayon, kung yuyuko tayo at isusuko ang mga patunay na hawak natin, hindi rin magiging ligtas sina nanay. Hinding-hindi nila tayo tatantanan, papatayin pa rin nila tayo, isa-isa upang makasiguro silang walang lalabas na baho mula sa kanilang kumpanya. Wala na tayong atrasan, asawa ko. Ang tanging paraan upang mailigtas ang pamilya mo ay ang tuluyang pagputol sa ulong ng ahas bukas ng gabi. Kailangan nating ilantad si Senyor Ignacio upang mawalan siyang kakayahang manakit pang ang iba. Ang masalita ni Maria ay tumago sa aking dibdib. Tama siya. Ang mataong tulad ni Senyor Ignacio at Ginoong Carlos ay hindi marunong tumupad sa usapan. Sila ay mga halimaw na nabubuhay sa panlilinlang at karahasan. Kung ipapakita ko ang aking takot, lalo lamang nila akong tatapakan. Pinunasan ko ang aking maluha at tumayo. Niyakap ko ng mahigpit ang aking asawa. Kumukuha ng lakas mula sa kanyang hindi matitinak na katapangan. 3:00 ng madaling araw. Wala na akong sinayang na oras. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking pinsan na nakatira ilang kanto lamang mula sa bahay ng aking ina sa Batangas. Paulit-ulit itong nagring hanggang sa tuluyan niyang sagutin, inaantok at naguguluhan. Makinig ka ng mabuti at huwag kang magtatanong, mabilis at mabigat kong utos sa kanya. Pumunta ka ngayon din sa bahay ni nanay. Gisingin mo sila. Sabihin mo na kumuha lamang ng ilang mahahalagang damit at umalis na kayo, diyan ngayon din. May mga taong nagtatangkang saktan sila.
Dalhin mo sila sa lumang bahay ng ating tiyahin sa kabilang bayan, yung lugar na walang nakakalam at matagal ng abandonado. Walang magbubukas ng ilaw, walang gagamit ng telepono. Huwag kayong dadaan sa malaking kalsada, susunduin ko sila ron pagkatapos ng lahat ng ito. Parang awa mo na, gawin mo na ngayon bago pa mahuli ang lahat. Naramdaman ng aking pinsan ang matinding panganib sa aking boses. Sumang-ayon siya at agad na ibinaba ang tawag. Kasunod nito, tinawagan ko si Elias, ang matapang na mamahayag na aming kakampi. Ikinuwento ko sa kanya ang banta na ipinadala sa amin. Hindi nag-atubili si Elias. Sinabi niya na mayroon siyang pinagkakatiwala ang kaibigan na dating matitino at hindi bayarang alagat ng bata sa lalawigan. Ipadadala niya ang ito ng palihim upang bantayan ang lumang bahay ng aking tiyahin at siguraduhing walang makakalapit sa aking pamilya. Nakahinga ako ng maluwag kahit paano ay nabawasan ang napakabigat na bato na nakadagan sa aking dibdib. Hindi na kami nakatulog ni Maria hanggang sa sumikat ang araw. Ang umaga ay dumating na may dalang makapal na ulap at nakasusulasok na alinsangan, tila nakikiramay sa mabigat na misyon na aming haharapin. Dumating si Mateo sa aming bahay bago magtanghali. Dala niya ang 2 set ng uniforme para sa mga manggagawa ng kagamitang pampaningin at pandinig at ang mga huwat na pagkakakilanlan na aming gagamitin upang makapaso sa mamahaling gusali sa Pasay kung saan gaganapin ang anibersaryo. Nang isuot ko ang asul na uniforme at isabit ang huwad na pagkakakilanlan sa aking lik, nakaramdam ako ng kakaibang bigat. Para itong isang baluti sa isang digmaan, ngunit maari rin itong maging kaswatan ko patungo sa aking sariling libingan. Tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang taong pagod, puyat at maraming pinapasang pasakit, ngunit may mga matang nag-apoy sa pagnanasang makamit ang katarungan. Nagpaalam ako kina Maria at Clara. Nangako ako na babalik ako at pagbalik ko, tapos na ang paghahari ng magahalimaw na sumira sa kanilang buhay. Nagmaneho kami ni Mateo patungo sa Pasay. Ang trapiko sa Maynila ay palaging magulo, maingay at nakakapagod. Ngunit ng araw na iyon, ang lahat ng ingay sa paligid ay tila naglaho. Tanging ang pintik ng aking puso at ang malalim na paghinga ni Mateo ang aking naririnig sa loop ng sasakyan. Nang matanaw namin ang napakalaking gusali na tila umaabot sa langit, gawa sa kumikinang na salamin at ginto, napalunok ako. Ito ang palasyo ng mamakapangyarihan. Dito nagtitipon ang mataong nag-akalang hawak nila ang mundo. At dito rin namin wawasakin ang kanilang kaharian. Ipinasok namin ang sasakyan sa likurang bahagi ng gusali, sa lugar ng mga nakbabaksa ng kagamitan. Ipinakita namin ang aming mga huwad na pagkakakilanlan sa mga nakabantay na gwardiya. Salamat sa galing ni Mateo sa paggawa ng mga pekeng dokumento. Nakalusot kami ng walang aberya. Naktula kami nga mabibigat na kahon na naglalaman ng mga kabel at makina patungo sa silid ng mga tagapamahala ng tunok at ilaw. Sumakay kami sa isang tago at madilim na asensor para sa mga manggagawa na malayo sa marangya at mabangong bahagi ng gusali kung saan dumadaan ang mahahalagang panauhin nang makarating kami sa ikalawang palapag kung saan matatagpuan ang silid na mga makina at ilaw. Bumulaga sa amin ang isang malawa na balkonahe na nakadungaw sa napakalaking bulwagan. Mula rito sa itaas, kitang-kita ang lahat ng kaganapan sa ibaba. Ang bulwagan ay napakaganda, napakagarbo. Ang masahig ay natatakpan ng makapal at malambot na alpombra. Ang makisama ay may naglalakihang mailaw na gawa sa kristal na tila mga bituin na kumikinang. Ang mamesa ay pinalamutian ng masariwa at mamahaling bulaklak. Nakasusulasok ang amoy ng pera, ng kapangyarihan at ng mahuwad na ngiti. Ang malaking pagkakaiba ng mundong ito sa mundong ginagalawan naming mga pangkaraniwang manggagawa ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha.
Kami ay nagpapakahirap maghapon upang may makain, habang sila ay naglalaro ng milyon-milyong piso habang umiinom ng mamahaling alak. Nagsimulang dumating ang nga panauhin. Malalaking nakaswot ng may itim at mamahaling kaswotan, maga babaeng nababalot ng maga kumikinang na alahas at mahahabang damit. Punong ang tawanan, batian, at payayabang ang buong paligid. At doon, sa gitnang karamihan, nakita ko ang mataong pakinamin, si Senyor Ignacio. Nakatayo siya sa gitna, may hawak na baso ng alak, malakas na humahalakak habang kinakausap ang kapwa niya negosyante. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong walang dinadalang kasalanan, isang taong pakiramdam ay siya ang Diyos ng sanlibutan. Sa kanyang tabi ay si Ginoong Carlos, laging nakasunod, laging nakangiti, tila isang tapat na aso na nag-abang ng tira-tirang buto mula sa kanyang amo. Ngunit ang nakapagpagalit sa akin ng lubos ay nang makita ko si Sofia. Nakaupo siya sa isang pabilog na mesa sa unahan, katabi ang isang matanda at matabang lalaki na batid kong iyon ang politiko na binanggit sa ulat tinik. Nakasuot si Sofia ng isang napakaiksing pulang damit na halatang pilit lamang ipinasuot sa kanya. Kahit mula rito sa itaas, kitang-kita ko ang pangingining ng kanyang nga balikat. Ang kanyang mamata ay nagpapalingalinga, punong matinding takot at pagnanasang tumakas. Pilit siyang ngumingiti sa tuwing kakausapin siya ngang matandang politiko. Ngunit ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mahita. Inihahanda na nila ang biktima. Nakikita ko ang imahe ni Maria sa kalagayan ni Sofia at iyon ang nagbigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko upang ituloy ang lahat. Nagsimula ang formal na palatuntunan. Umakyat si Senyor Ignacio sa malaking entablado. Tumahimik ang buong bulwagan. Humawak siya sa mikropono at tiningnan ang lahat ng panauhin ng may malawak at mapanlinlang na ngiti. Mga minamahal kong kaibigan, mga katuwang sa negosyo at ang aking malaking pamilya, panimula ni Ignacio, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng kayabangan. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang paglagong ating yaman. Ipinagdiriwang natin ang dangal ng ating kumpanya. Ipinagdiriwang natin ang pagmamalasakit natin sa bawat manggagawa, ang katapatan, at ang malinis na pamamalakat na nagdala sa atin sa rurok ng tagumpay. Wala tayong ibang hangad kundi ang kabutihan ng ating matauhan at ang pag-usad ng ating bayan. Ang marinig ang mga salitang iyon ay parang paglunok basag na salamin. Ang kapal ng kanyang mukha na magsalita tungkol sa dangal at pagmamalasakit habang ipinagbibili niya ang kanyang mga empleyado upang makakuha ng pabor sa pamahalaan. Mabilis na ikinabit ni Mateo ang aming maliit na lalagyan ng impormasyon sa pangunahing makina ng silid. Ginamit niya ang kanyang makasanayan upang isara ang daloy nga orihinal na palabas at ikonekta ang aming inihandang nga patunay. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki, handa na ang lahat. Ang tanging kailangan ko na lamang gawin ay pindutin ang malaking pindutan na magpapasimula sa pagpapalabas ng madilim na video mula sa Cebu at ng mga ulat tinig sa pinakamalaking telon sa likuran ni Senyor Ignacio. Ipinatong ko ang aking nanginginik na daliri sa ibabaw ng pindutan upang magsimula. Huminga ako ng napakalalim. Inisip ko si Maria. Inisip ko ang kanyang nga luha at pagdurusa. Inisip ko ang pananakot nila sa aking ina. Inisip ko sina Clara at Sofia. Panahon na upang magbayad ang mga halimaw. Nagsimula akong magbilang sa aking isipan, 3, 2. Ngunit bago ko paman madiin ang pindutan, isang tunok ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Mula sa aming likuran, narinig ko ang pamilyar na tunok kang pagbukas kang mabigat na pinto ngang aming silid. Nakakandado iyon mula sa loob, ngunit may isang taong gumamit ng pangunahing susi upang pilit itong buksan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng walang anumang ingay bukod sa lagitik ng kandado. Isang madilim na anino ang humakbang papasok,
sa lupnang malamig at madilim na silid kung saan kami nagtatago ni Mateo. Napakagaling ng plano ninyo, Roberto. Napakatapang, ngunit napakahangal. Isang malamig at mapang-asar na bulong ang umaling-aungaw sa dilim, kasabay ng isang malamig na tunog ng bakal. Ang tunog ng isang baril na inihahanda upang magpaulan ng bala. Sino ang nakatuklas sa aming pinagtataguan at paano namin may lalabas ang katotohanan kung ang kamatayan ay nakatutok na sa aming maulo? Ang lamig ng bakal na nakadikit sa aking batok ay nakpadala ng matinding kilabot sa buo kong pagkatao. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango na lalaking nasa aking likuran. Isang amoy na kailanman ay hindi ko makakalimutan dahil ito ang amoy ng demonyong nagbenta sa aking asawa, si Ginoong Carlos. Wala nang iba, sa kabila ng ingay ng nakakatuwa ang mga panauhin at ang umaalingaw na boses ni Senyor Ignacio mula sa ibaba. Ang madilim na silid kung saan kami nagtatago ni Mateo ay tila naging isang tahimik na sementeryo. Ang bawat pahinga ko ay binabantayan ng dulong ang kanyang baril. Dahan-dahan kang humarap sa akin, Roberto, at ikaw, tanggalin mo ang makamay mo sa makinang iyan kung ayaw mong pasabugin ko ang bungong ng kaibigan mo, malamig at mabagal na utos ni Carlos. Itinaas ni Mateo ang kanyang makamay, nanginginig at namumutla. Dahan-dahan akong umikot upang harapin ang halimaw. Nakita ko ang pagnisi ni Carlos sa dilim. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ngang pagsisisi. Para sa kanya, kami ay mga insekto lamang na madaling tapakan. Nakatutok ang baril sa pagitan ng aking mga mata. Ang kanyang daliri ay nakahanda ng kalabitin ang gatilyo anumang oras. Akala mo ba talaga ay hindi ko mapapansin ang panginginig ng bagong kalihim na si Sofia, pang-uyam ni Carlos? Ang tinig ay punong kayabangan, napakadali niyong basahin. Isang hamak na manggagawa at isang tagapag-ayos ng makina, susubukan pabagsakin ang isang imperyo. Nagpadala akong matauhan upang sundan ang bawat galaw ninyo. Alam ko ang pakikipag-usap niyo sa mamamahayag na si Elias. At alam ko rin ang tungkol sa nanay mo sa Batangas. Pumili ka ngayon, Roberto. Ang pagpindot sa makinang iyan para sa walang kwentang katarungan o ang buhay ng nanay mo at kapatid mo, isang tawag ko lamang, uulan ng bala sa lumang bahay ninyo. Ang pagbanggit niya sa aking ina ay tila isang patalim na muling itinusok sa aking dibdib. Inasahan niyang luluhod ako na magmamakaawa ako at isusuko ang lahat ng aming pinahirapan. Nakita ko ang tagumpay sa kanyang mga mata, ang kumpiyansa na hawak na niya ang aking kaluluwa. Ngunit hindi niya alam ang ginawa kong hakbang madaling araw pa lamang. Hindi niya alam na nailayo na ng aking pinsan ang aking pamilya. At bantay sarado na sila ng pinakakatiwalaang alagat ng batas ni Elias sa isang abandonadong lugar na walang nakakaalam. Tinitigan ko si Carlos ng tuwid. Nawala ang takot sa aking sistema. Pinalitan ito ng isang nakaalap na put at kapayapaan na handa na akong mamatay matapos ko lamang ang misyong ito. Huli ka na, Carlos, mababa at mariin kong sagot. Ang boses ko ay hindi kinakitaan ng anumang panginginig. Wala na ang pamilya ko sa Batangas. Hindi niyo na sila mahahanap. Ang tanging hawak mo na lamang ngayon ay ang baril na iyan. At ang takot mo na malapit na kayong mabulok sa kulungan. Nanlaki ang mamata ni Carlos. Ang kanyang mayabang na ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pakalito at matinding galit. Sa isang saglit na iyon, sa pakurap ng kanyang mata dahil sa pagkagulat, hindi niya napansin ang tahimik na paggalaw ni Mateo sa kanyang gilid. Kinuha ni Mateo ang isang napakabigat na liabeng bakal mula sa kanyang bag ng makasangkapan. Buong lakas niyang hampas ito sa braso ni Carlos na may hawa ng baril. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na daing ng sakit mula kay Carlos. Kasabay ng paghampas, pumutok ang baril. Isang nakabibinging putok ang yumanik sa maliit na silid. Naramdaman ko ang paguhit ng isang nagbabagang apoy sa aking kaliwang balikat. Tila pinunit ang aking laman.
Tumalsik ang mainit kong dugo sa malamig na pader at ang amoy ng pulbura ay mabilis na kumalat sa hangin. Napadaing ako at napaluhod sa sahig na mamanhid ang buhok kong kaliwang braso. Ngunit hindi patapos ang laban. Nabitawan ni Carlos ang baril at napadaing habang hawak ang kanyang nabaling braso. Susugurin sana siya muli ni Mateo ngunit sinipa ni Carlos ang tuhod ng aking kaibigan dahilan upang bumaksak din ito sa sahig. Kukunin sana muli ni Carlos ang baril na gumulong sa ilalim ng mesa. Hindi ko inalintana ang nakapapasong sakit sa aking balikat. Ginamit ko ang aking kanang kamay upang suportahan ang aking katawan. Buong lakas akong gumapang paharap at inihampas ko ang aking duguang palad sa ibabaw ng malaking pulang pindutan ng makina. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng maliliwanag na ilaw sa buong bulwagan sa ibaba. Naputol ang boses ni Senyor Ignacio sa mikropono. Isang malakas na ugong ng pagtataka at takot ang namayani mula sa daan-daang panauhin. Makalipas ang 3 segundo, lumiwanag ang napakalaking telon sa likuran NG entablado. Lumabas ang madilim ngunit malinaw na nakuhang takpo mula sa tiyabu. Umaalingaw-ngaw sa managlalakihang tagapagsalita ang boses ni Don Alfonso na punong ng pagnanasa. Ubusin mo na iyan, Maria. Dalhin na natin siya sa itaas. Sulit ang ibinayad natin sa kontratang ito, Carlos. Napakakinis ng nakuha natin. Nakita ko mula sa salamin kung paano nanigas ang buong katawan ni Senyor Ignacio sa gitnang ng entablado. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay ngayon ay kasing puting ang papel. Ang nga panauhin ay naktayuan. Ang mga kababayan ay napasinghap habang takip ang kanilang mga bibig. Ang matandang politiko na katabi ni Sofia ay mabilis na lumayo. Tila nandidiri at natatakot na madamay sa iskandalo. Nakita ko si Sofia na nakatayo sa gilid, umiyak. Ngunit may ngiting ang kalayaan sa kanyang ngalabi. Bago pa man makabawi ang matao, sumunod na umalingaw-ngaw ang boses ni Clara na nagmamakaawa at ang walang pusong sagot ni Carlos. Tanggapin mo na ang pera, Clara. Palalabasin naming ikaw ang nakalok na sarili mo. Babaliktarin namin ang mundo mo. Patayin niyo iyan, patayin niyo ang makina. Sigaw ni Senyor Ignacio mula sa ibaba. Ang boses ay basak at punong-punong gulat. Tumawa kayo ng magwardiya. Hulihin ang sinumang nasa itaas. Ngunit ang huling umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ay ang mismong boses ni Senyor Ignacio na nakuha ni Sofia. Painumin mong alak na may gamot ang babaeng yan. Palabasin ninyong naaksidente sa kalsada ang asawa. Linisin mo ang kalat mo, Carlos. Ang pagbubunyag ng planong pagpatay ang tuluyang nagpasabok sa kaguluhan. Nagiyawan ang nga tao. Na kanya-kanyang takbo ang nga negosyante patungo sa mga pinto upang makalabas. Mula sa labas ng gusali, narinig ko ang sunod-sunod na wangwang ng masasakyan ng kapulisan at mga pampublikong tagapakbalita. Tinupat ni Elias ang kanyang pangako. Ang buong kaganapang, ito ay direktang inulat sa magahimpilan, nega telebisyon at radyo sa buong bansa. Wala na silang kawala. Nabunyak na ang kanilang nga demonyo. Sa loob ng madilim na silid, nakasandal ako sa malamig na pader habang patuloy na umagos ang dugo mula sa aking balikat. Si Carlos ay nakadapa sa sahig, pinipilit tumayo, ngunit dinaganan na siya ni Mateo. Nagawa namin. Naipagiganti ko ang dangal ni Maria at ng lahat ng naging biktima nila. Ngunit nang akala ko ay tapos na ang lahat, nakita ko ang isang nakapangingilabot na takpo mula sa ibaba. Sa halip na hulihin si Senyor Ignacio, ang magwardiyang gusali ay mabilis na isinara at kinandado ang malalaking pintuan ng bulwagan mula sa loob. Ang mga panauhin ay naipit at ang pinunong ng mga alagad ng batas na pumasok sa bulwagan ay hindi pinusasan si Ignacio. Sa halip, kinamayan niya ito at hinarangan ang mga mamahayag na sumusubok makalapit. Ang mga matitinong pulis na kasama ni Elias
ay naiwan sa labas, hinarang mga tiwaling opisyal na bayaran ng kumpanya. Tumingala si Senyor Ignacio patungo sa salamin ng aming silid. Kahit malayo, kitang-kita ko ang kanyang malademonyong ngiti. Hawak niya hindi lamang ang kumpanya, kundi maging ang mga taong dapat sanay nagpapatupad ng batas. Ang bulwagan ay naging isang malaking hawla at kaming lahat na nakakaalam ng katotohanan ay nakulong kasama ng nagwawalang halimaw. Paano namin malulusutan ang tiyak na kamatayan kung ang mismong batas na aming inaasahan ay nabili na ngamga taong nais kaming ibaon sa lupa?